Hindi man laging sumusunod sa gusto ko ang buhay, pero sadyang na napakabigat ng pamumuhay. 7 buwang buntis, sa kakaibang lupain ng Pilipinas, isa lang ang kaya kong gawin, hanapin siya. Sa sandaling unang beses kong nakaharap ang biyanan kong hindi ko man lang nakita ang mukha, tahimik na gumalaw ang sanggol sa loob ng tiyan ko. Ang titulo bilang isang nangungunang espesyalista sa internal medicine sa pinakamahusay na ospital sa Paris o ang aking pinagmulan bilang tagapagmana ng isang pharmaceutical conglomerate ng aking ama ay walang silbi sa isang eskinita ng palengke sa Maynila. Isang tao lang ang naalala ko. Ang sinabi niya sa akin nang magkita kami sa isang komperensya sa London, kaya kong magpalaki ng 10 anak. Noong una, inakala kong biro lang iyon. Ngayon, seryoso ako. Doon nagsimula ang aking kwento. Ang video na ito ay isang muling pagsasaayos ng kwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay sa inyo ng swerte. I-comment kung saan kayo nanonood. Oktubre 2024, sa International Medical Conference sa London, pumunta ako roon upang magpresenta ng mga bagong paraan ng paggamot sa internal medicine, kumakatawan sa isang nangungunang ospital sa Paris. Bilang bunso sa 5 magkakapatid, si Marion ay laging inaasahang maging perpekto, kaya't walang puwang para sa pagkakamali. Ang aking ama ang nagpapatakbo ng isa sa mga nangungunang kumpanya ng pharmaceutical sa France, at ang aking ina ay isang propesor ng medisina. Lahat ng aking mga kapatid na lalaki ay abogado o doktor. Sa pagitan nila, laging sinisikap kong maging mas perpekto, hindi para mahalin, kundi para makakuha ng pagkilala. Matagumpay ang aking presentasyon. Umugong ang palakpakan. Matatalas din ang mga tanong, ngunit nasagot ko ang lahat ng perpekto. Binati ako ng aking mga kasamahan. Ngunit ng araw na iyon, hindi ang presentasyon ang nagpabago sa aking buhay. Ito ay isang 5 minutong pangyayari sa pasilyo. Nasa pasilyo ako ng conference hall. Biglang may isang matandang lalaki ang napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak. Cardiac arrest. Sumigaw ang mga tao sa paligid. Agad akong tumakbo. Hinubad ko ang aking sapatos na may takong at lumuhod. Ngunit sa aking tabi, isang lalaki ang sabay na lumuhod. Isang Pilipino siya. Nagkatinginan kami. At tahimik na tumango. Sinimulan niya ang CPR. Agad kong sinigurado ang daanan ng hangin. 30 compressions, dong rescue breaths, perpektong paghinga. Ni minsan ay hindi kami nag-usap, ngunit kumilos kami na parang isang kupunan na matagal nang magkasama. Dumating ang defibrillator. Habang ikinakasabit niya ang mga pad, tiningnan ko ang pulso ng pasyente. Ventricular fibrillation. Kailangan ng shock. Unang shock, nabigo. Pangalawang shock noon, gumalaw ang dibdib ng pasyente. Bumalik ang pulso. Pinanatili namin ang pasyente na matatag hanggang dumating ang ambulansya. At pagkatapos lamang naming mapanood ang pasyente na isakay, nagkatinginan kami. Siya ang unang ngumiti at nagsalita. Ang galing mo. Ako si Mateo Reyes, isang urologist sa Philippine General Hospital. Ngumiti rin ako. Ako si Marion Delacroix, isang internist sa isang nangungunang ospital sa Paris. Nagkamayan kami. Mainit ang kanyang kamay. Nanginginig ang aking kamay. Nang gabing iyon, naghapunan kami ng magkasama. Sinabi niya na taga-probinsya siya. Lumaki siya sa ilalim ng kanyang lola. At ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng pananahi sa palengke. Kumita siya ng pangmatrikula sa pamamagitan ng scholarships at part-time jobs. Ibang aking kwento, lumaki ako nang walang pag-aalala sa pera, ngunit kulang sa pagmamahal. Habang nagkukuwentuhan kami, naramdaman ko sa unang pagkakataon, ibang tao siya. Siya ay isang doktor para talaga iligtas ang buhay ng mga tao, hindi para sa karangalan o pera. Iba ang kanyang tingin kapag nagkukuwento siya tungkol sa mga pasyente. May sinseridad. Nang gabing iyon, naglakad kami sa tabing ilog ng Thames. Malamig noon sa London noong Oktubre, ngunit mainit sa tabi niya. Bigla siyang nagtanong, Marion, kung magpapakasal ka, ilang anak ang gusto mong magkaroon? Nagulat ako at tiningnan siya. Biglang tanong, 10. Nangangarap ako ng isang malaking pamilya. Ngumiti siya at sinabi, ako rin. Ngumiti ako, 10? Baliw ka ba? Seryoso siyang nagsalita. Hindi. Nag-iisang anak lang ako. Noong bata ako, laging gusto kong magkaroon ng mga kapatid. Isang maingay at abalang pamilya. Nagtapat din ako. Ako rin. 5 kami, pero laging tahimik sa bahay namin. Mas mahalaga ang tagumpay kaysa pagmamahal. Hinawakan niya ang aking kamay.
Kung gayon, magkasama tayong bubuo ng isang maingay at mainit na pamilya. Kumalat ang aking puso, ito ba ay isang proposal? Ngumiti siya. Hindi pa, ngunit malapit na. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya sa Pilipinas. Sinabi niya na mayroon siyang emergency surgery. Bumalik din ako sa Paris. Ngunit nagbago na ang aking puso. At 2 linggo pagkatapos, nalaman ko, buntis ako. Pagkabalik sa Paris, gulong-gulo ako. Mula pa sa airport, nilalamig ako. Sa una, inakala kong dahil lang sa jet lag, ngunit hindi. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, patuloy akong sumusuka. Nagpa-check up ako sa ospital. Habang naghihintay ng resulta, patuloy na nanginginig ang aking kamay. 4 na linggo kang buntis, sabi ng doktor. Tulala ako sa sinabi ng doktor. 3 beses akong nagtanong, talaga? Sigurado ka? Ngumiti ang doktor at ipinakita sa akin ang screen ng ultrasound. Isang napakaliit na tuldok ang kumikislap. Ito ay tibok ng puso. Ito ang aking sanggol. Agad kong nag-email kay Mateo. Mateo, may mahalaga akong sasabihin. Paki-contact ako. Ngunit walang sagot. Nagpadala ako ulit. Mateo, paki-contact ako. Kailangan kita. Wala pa ring sagot. Tumawag ako. Ang tanging sagot ay isang abiso na hindi na ginagamit ang numero. Lumipas ang 1 linggo. Araw-araw tinitingnan ko ang aking inbox. Wala. Noon ko napagtanto, wala siyang paraan para kontakin ako. O sadyang iniiwasan niya akong kontakin. Bumagsak ang puso ko sa pag-iisip na iyon. Ngunit alam ko, hindi ganoong klase ng tao si Mateo. Isang bagay lang ang naiwan sa aking kamay. Isang piraso ng papel na isinulat niya noong huling araw. Nakasulat doon. Maynila, sa dulo ng isang pamilihan, tindahan ng pananahi ng nanay. Walang numero ng telepono, walang eksaktong address, ngunit ito lamang ang lahat. Kailangan kong sabihin sa aking pamilya ang tungkol sa pagbubuntis. Pumunta ako sa family dinner sa linggo. Sa harap ng aking ama, ina at mga kapatid na nakaupo sa hapagkainan, sinabi ko, buntis ako. Agad na nanlamig ang hapagkainan. Nauna ang aking ama, mahina at malamig ang boses ng aking ama. Kanino ang bata? Sumagot ako. Isang Pilipinong doktor. Ibinaba ng aking ama ang kanyang tinidor. Kasal? Yumuko ako. Hindi pa. Sumabog ang aking ama. Kahihiyan ito sa pamilyang Delacroix. Ipaalis mo agad. Nagsimulang umiyak ang aking ina. Marion, hindi ko inakala na magiging ganito ka. Tahimik ang aking mga kapatid. Malamig ang kanilang tingin. Puno ng pagkabigo. Tumayo ako. Ipapaanak ko ang batang ito. Sumigaw ang aking ama. Kung gagawin mo iyan, umalis ka sa bahay na ito at talikuran mo ang mana. Tumayo ako. Sige, at umalis ako ng bahay. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mamuhay mag-isa. Kumuha ako ng isang maliit na apartment. Nagpatuloy ako sa aking trabaho sa ospital. Ngunit nagbago ang tingin ng aking mga kasamahan. Isang nangungunang internist sa France na isang single mother, naririnig ko ang bulungan. Pinagtiisan ko. Lumaki ang aking tiyan. 4 na buwan, 5 buwan, 6 na buwan. Gabi-gabi, hinahaplos ko ang aking tiyan at iniisip si Mateo. Nasaan siya ngayon at ano ang ginagawa niya? Hindi niya ba nakita ang aking email o sadyang hindi niya pinansin nang 7 buwan na akong buntis? Nagpasya ako. Hindi na ako maaaring maghintay. Hahanapin ko siya ng personal. Pupunta ako sa Pilipinas, sa Maynila, sa isang partikular na pamilihan. Baliw na ideya. Ngunit isa akong doktor. Lohikal akong nag-isip. Sa 3 clues pamilihan, tindahan ng pananahi, inamahahanap ko siya. Pebrero 15, 2025. Nag-resign ako. Pinigilan ako ng direktor ng ospital. Marion, henyo ka. Ngunit sigurado ako. Ito ang aking landas. Kinabukasan, bumili ako ng tiket sa eroplano. Isang one-way ticket patungong Maynila. Pebrero 2025. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Hawak ang aking 7 buwang tiyan. Hila-hila ang aking bagahe. Nanginginig ang aking mga binti. Masakit ang 12 oras na flight, ngunit narito ako. Sa Pilipinas, sa lupaing kinaroroonan ni Mateo. Napakalaki ng airport. Nakita ko ang mga karatula sa Filipino ngunit wala akong mabasa. Binuksan ko ang aking translation app. Naglakad ako, naghahanap ng taxi stand. Tiningnan ako ng mga tao. Natural lang iyon, isang buntis na dayuhan na may backpack.
Sumakay ako sa taxi. Inabot ko sa driver ang papel na inihanda ko, nakasulat doon sa Filipino pamilihan sa Maynila. Tumango ang driver. Humaharurot ang sasakyan sa highway. Nakita ko ang Maynila sa labas ng bintana. Matataas na gusali ang ilog Pasig at mga bundok. Ganap na kaiba sa Paris. Pagkaraan ng 40 minuto, pumasok kami sa isang makitid na eskinita. Ito na ang pamilihan. Ang lugar kung saan ako bumaba ay ang pasukan ng isang tradisyonal na palengke. May sinabi ang driver, ngunit hindi ko naintindihan. Tumango lang ako at nagbayad. Abala ang palengke, kahit malamig noong Pebrero, puno ito ng tao. Nakatambak ang lahat ng uri ng paninda sa mga pwesto. Isda, gulay, prutas, damit, sapatos. Naghalo-halo ang mga amoy. Amoy isda, amoy adobo, amoy prito. Iba ito sa malinis na mga pamilihan sa Paris. Nagsimula akong maglakad na may backpack. Kailangan kong hanapin ang tindahan ng pananahi, ngunit hindi ko mabasa ang mga karatula. Ang Filipino ay tila mga larawan sa akin. Kumuha ako ng litrato at inilagay sa translation app. Tindahan ng karne, tindahan ng kakanin, botika. Walang tindahan ng pananahi. Isang oras akong nawala, masakit ang aking mga binti. Mabigat din ang aking tiyan. Umupo ako sa isang bangko upang magpahinga. Noon, lumapit ang isang matandang babae. May tinanong siya, ngunit hindi ko naintindihan. Binuksan ko ang translation app. Naghahanap ako ng tindahan ng pananahi. Tumango ang matanda at itinuro ang direksyon. Nagpasalamat ako. Tiningnan ng matanda ang aking tiyan at nagpakita ng nag-aalalang mukha. Mukhang tinatanong kung ayos lang ako. Ngumiti ako at tumango. Naglakad ako sa direksyong itinuro ng matanda. Isang makitid na eskinita iyon. May mga maliliit na tindahan sa magkabilang gilid. Noon, nakita ko ang isang tindahan. May iba't ibang kulay ng sinulid at tela na nakasabit sa bintana. Tindahan ng pananahi. Tumigil ako. Bilis ng tibok ng puso ko. Narito na, ang lugar kung saan naroroon ang ina ni Mateo. Huminga ako ng malalim. At binuksan ang pinto. Umagong ang isang maliit na kampana. Mainit sa loob ng tindahan. Puno ang mga dingding ng lahat ng uri ng sinulid, butones at tela. At sa loob ng tindahan, may isang babae na nakaupo. Parang nasa kalagitnaan siya ng 60s. Puno ng kulubot ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang tingin. Tiningnan niya ako. Nagulat ang kanyang mukha nang makita ako. Natural lang iyon. Isang buntis na dayuhan ang pumasok sa isang maliit na tindahan ng pananahi. Nagtanong siya, ano ang hinahanap mo? Sa nanginginig na kamay, binuksan ko ang translation app at inilagay ang inihanda kong pangungusap. Naghahanap ako kay Mateo Reyes. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Sa sandaling iyon, tumigas ang kanyang mukha. Sino ka? Malamig ang kanyang boses. Bakit mo hinahanap ang anak ko? Alam ko na. Ito si Aling Elena, ang ina ni Mateo. Siya ang taong hinahanap ko. Nagsalita ako sa Ingles. Ako si Marion de la Croix. Galing ako sa Paris. Nakilala ko ang anak mo sa London. At ngayon, buntis ako. Binago ito ng translation app sa Filipino. Ipinakita ko ang screen. Namutla ang mukha ni Aling Elena. Nalaglag ang karayom na hawak niya. Ano? Nanginginig ang kanyang boses. Nagbibiro ka ba? Umiling ako. Seryoso ako. Buntis ako sa anak mo. 7 buwan na. Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang 2 kamay. May ebidensya ka ba? Binuksan ko ang aking backpack. Inilabas ko ang mga papeles na inihanda ko. Medical certificate, ultrasound photos, conference ID, isang larawan kasama si Mateo. Isa-isa kong inilagay sa mesa. Tiningnan ni Aling Elena ang mga ito. Unti-unting tumigas ang kanyang mukha. Sinabi niya, "Umalis ka! Umalis ka dito!" Nagulat ako. Ngunit itinuro ni Aling Elena ang pinto. "Umalis ka ngayon! Hindi ganoon ang anak ko." Lumabas ako ng pinto. Binugbog ng malamig na hangin ang aking mukha. Nakatayo lang ako doon, tulala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang sandaling pinaghandaan ko sa loob ng 7 buwan ay gumuho sa loob lamang ng 5 minuto. Sumakit ang tiyan ko. Sinipa ako ng sanggol. Hinaplos ko ang tiyan ko. Ayos lang tayo, ngunit lumuha ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong gumuho ako. Hindi ako umiyak sa France, hindi rin sa eroplano, ngunit ngayon, umiiyak ako. Kailangan kong maghanap ng guest house. Nagsimula akong maglakad muli.
Lumabas ako ng palengke at lumabas sa malaking kalsada. Nagtanong ako sa mga tao. Guest house? Hostel? Ilang tao ang nagbigay ng direksyon. Pagkalipas ng 30 minutong lakad, nakarating ako sa isang maliit na guest house. May nakasulat sa karatula na parehong Filipino at Ingles. Pumasok ako. Medyo nakakapagsalita ng Ingles ang may-ari. May bakanteng kwarto? Oo, meron. Gaano katagal kayo mananatili? Sumagot ako. Hindi ko alam. Tiningnan ng may-ari ang aking tiyan. Mag-isa ka lang? Tumango ako. Nagpakita ng nag-aalalang mukha ang may-ari. Ayos ka lang ba? Hindi ba dapat kang pumunta sa ospital? Ngumiti ako. Ayos lang ako. Ako ay isang doktor. Nagulat ang may-ari. Doktor? Tumango ako. Oo, internist ako sa Paris. Ibinigay ng may-ari ang kwarto. Mag-ingat ka. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Maliit ang kwarto, ngunit malinis. Humiga ako sa kama. Tinitigan ng kisame. Ano na ngayon ang gagawin ko? Hindi ako pinaniwalaan ni Aling Elena. Hindi makontak si Mateo. Nag-iisa ako. Lumalim ang gabi. Hindi ako makatulog. Patuloy kong iniisip. Susuko na ba ako at babalik sa France? Ngunit hindi ko kaya. Ibinigay ko na ang lahat. Pamilya, trabaho, bahay. Maaga akong gumising kinabukasan ng umaga. Bumalik ako sa tindahan ng pananahi. Sarado ang pinto. Maaga pa, umupo ako sa kalapit na bangko at naghintay. 1 oras, 2 oras. Sa wakas, dumating si Aling Elena. Tumigil siya nang makita ako. Tumigas ang kanyang mukha. Bakit ka nandito ulit? Tumayo ako. Binuksan ko ang translation app. Wala na akong babalikan. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Wala siyang paraan para kontakin ako. Umiling si Aling Elena. Ang anak ko ay nasa business trip sa ibang bansa. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Umalis ka na lang. Nagtanong ako. Saan siya nagpunta sa business trip? Makokontak ko ba siya? Hindi sumagot si Aling Elena. Binuksan niya ang pinto ng tindahan at pumasok. At isinara ang pinto. Nakatayo ako sa harap nito. Walang magawa. Mula ng araw na iyon, araw-araw akong pumupunta sa harap ng tindahan ng pananahi. Gabi-gabi kong hinihintay si Aling Elena. Nakikita niya ako, ngunit hindi niya ako kinakausap. Lumalampas lang siya, ngunit hindi ako sumuko. Lumipas ang 1 linggo, nagsimula na akong makilala ng mga tao sa palengke. Nandito na naman ang dayuhan. Buntis? Bakit ganyan ang kalagayan niya? Naririnig ko ang bulungan, ngunit hindi ko ito pinansin. 1 araw, umulan. Wala akong payong. Umupo lang ako sa bangko. Nabasa ang aking damit. Malamig, ngunit hindi ako gumalaw. Binuksan ni Aling Elena ang pinto ng tindahan at lumabas. Nakita niya ako. At bumuntong hininga. Pumasok ka. Magkakasakit ka. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ako. Tumayo ako at pumasok sa tindahan. Inabot ni Aling Elena ang tuwalya. Walang imik. Tinanggap ko. Salamat. Nagpakulo siya ng tubig sa electric kettle at nilagyan ako ng tsaa sa tasa. Inumin mo. Ininom ko ang tsaa. Mainit ito. Pakiramdam ko ay natutunaw ang aking katawan. Tiningnan ako ni Aling Elena. Medyo nagbago ang kanyang tingin. Talaga bang anak ng anak ko? Tumango ako. Talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Matagal niya akong tiningnan. At sinabi, wala kang paraan para patunayan. Sumagot ako. Maari kaming magpa-DNA test. Makukumpirma ni Mateo. Bumuntong hininga si Aling Elena. Babalik si Mateo pagkalipas ng 3 buwan. Nagboluntaryo siya sa medical mission sa Africa. Hindi siya makontak. Nagulat ako. 3 buwan? Tumango siya. 1 beses lang siya makokontak sa 1 buwan sa pamamagitan ng satellite phone. Inisip ko, 3 buwan ay ang aking due date. Ibig sabihin wala si Mateo sa pagsilang ng bata. Sinabi ko, maghihintay ako. Maghihintay ako dito. Tiningnan ako ni Aling Elena. Matagal niya akong tiningnan. At sinabi, Doktor ka ba talaga? Tumango ako. Oo, internist ako sa isang nangungunang ospital sa Paris. Nagpakita ng nagdududang mukha si Aling Elena. Maaari mo bang patunayan? Binuksan ko ang aking backpack. Inilabas ko ang aking lisensya ng doktor. Nakasulat ito sa French. Kinuha ni Aling Elena. Kinuha niya ang larawan gamit ang translation app. Lumabas ang mga salita sa screen.
Marion de la Cruz, Doctor of Medicine, internist. Medyo nagbago ang kanyang ekspresyon. Talagang ang doktor ka. Naglabas pa ako ng iba. Hospital ID, conference presentation materials, 4 na kopya ng aking thesis. Isa-isa itong tiningnan ni Aling Elena. At muling tiningnan ang larawan niya kasama si Mateo, isang larawan na kinunan sa harap ng conference hall sa London. May ID ang parehong tao. Matagal na tiningnan ni Aling Elena ang larawan. Pinisil niya ang mukha ni Mateo gamit ang kanyang daliri. May lumuha sa kanyang mga mata. Ngumingiti ang anak ko. Matagal ko nang hindi siya nakitang ngumiti. Maingat akong nagtanong, hindi ba madalas ngumiti si Mateo? Umiling si Aling Elena. Hindi na siya masyadong ngumingiti simula nang mamatay ang kanyang ama. Sa harap lang ng mga pasyente siyang ngumingiti. Sumakit ang aking puso. Nalaman ko na nawalan pala si Mateo ng ama noong bata pa siya. Iyon pala ang dahilan kung bakit siya naging doktor. Gusto niyang magligtas ng buhay. Nagtanong si Aling Elena, ano ang sinabi sa iyo ni Mateo? Sumagot ako, gusto niya raw magkaroon ng 10 anak. Nangangarap siya ng isang malaking pamilya. Nagulat ang mukha ni Aling Elena. Sinabi niya talaga iyon? Tumango ako. Oo, habang naglalakad kami sa tabing ilog ng Thames. Sa una, inakala kong biro lang. Ngumiti si Aling Elena. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. Sinabi ng anak ko iyon. Sinabi niya, nag-iisang anak si Mateo. Nung bata siya, laging gusto niya raw magkaroon ng mga kapatid. Nainggit siya kapag pumupunta siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Gusto niya ng maingay at abalang pamilya. Sinabi ko, ako rin. 5 kami pero tahimik ang bahay namin. Muling nilagyan ni Aling Elena ng tsaa ang aking tasa. At nagtanong, ano ang sabi ng pamilya mo sa France? Matapat akong sumagot. Ayaw nila. Pinalayas ako sa bahay. Pinalikuran ko rin ng mana. Tumigas ang mukha ni Aling Elena. Bakit mo ginawa iyan? Hinaplos ko ang aking tiyan. Dahil ang batang ito ang lahat sa akin. Kailangan ding malaman ni Mateo na may anak siya. Matagal na nag-isip si Aling Elena. At sinabi, saan ka natutulog? Sa guest house. Gaano katagal mo kayang bayaran? Sumagot ako, ayos lang sa 3 buwan. Pagkatapos niyon, hindi ko alam. Bumuntong hininga si Aling Elena. Paano kung maubusan ka ng pera? Sumagot ako. Maghahanap ako ng trabaho. Gagawin ko ang lahat. Umiling si Aling Elena. 7 buwan kang buntis. Sino ang magtatrabaho sa'yo? Nawalan ako ng salita. Tama siya. Tiningnan ako ni Aling Elena. Matagal niya akong tiningnan. At sinabi, may bakanteng kwarto sa itaas. Doon ka matulog. Nagulat ako. Talaga? Sinabi ni Aling Elena. Ngunit may kondisyon. Kailangan mong tumulong sa gawaing bahay. Kaya mong maglinis, maglaba, maghugas ng pinggan. Tumango ako. Kaya ko. Gagawin ko ang lahat. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong manirahan sa maliit na kwarto sa itaas ng tindahan ng pananahi. Napakaliit ng kwarto. Isang kama at isang maliit na mesa lamang. Ngunit mainit. Maayos ang pampainit. Hindi pa rin ako ganap na pinagkakatiwalaan ni Aling Elena. Makita mo sa kanyang tingin. Ngunit hindi niya rin ako pinalayas. Tinupad ko ang aking pangako at gumawa ng gawaing bahay. Naglinis ako at naglaba. Naghugas din ako ng pinggan. Pagkalipas ng 1 linggo, sinabi ni Aling Elena, magaling kang maglinis. Ngumiti ako. Mag-isa lang po ako sa France. Nagtanong si Aling Elena, hindi ba't sabi mo, anak ka ng mayaman? Sumagot ako, kaya mas natuto akong gawin ang lahat mag-isa. Walang tumulong sa akin. Tumango si Aling Elena. Tila mag-isa rin siyang namuhay. Maagang namatay ang kanyang asawa at abala ang kanyang anak sa pagiging doktor. Unti-unti kaming nagsimulang magkaintindihan. Isang gabi, nagising ako dahil sumasakit ang tiyan ko. Malakas ang paggalaw ng bata. Pagbalik ko mula sa banyo, nakasalubong ko si Aling Elena sa hagdan. Mukhang hindi rin siya makatulog. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Elena. Tumango ako. Malakas po ang sipa ng bata. Sabi ni Aling Elena, pwede ko bang hawakan ang iyong tiyan? Nagulat ako ngunit tumango. Inilagay ni Aling Elena ang kanyang kamay sa aking tiyan. Sa sandaling iyon, sinipa ako ng sanggol. Lumaki ang mga mata ni Aling Elena. Totoo nga,
Totoo ngang may bata. May lumuha sa kanyang mga mata. Umiyak din ako. Sa unang pagkakataon, may nagkilala sa aking sanggol. Sinabi ni Aling Elena, patawarin mo ako. Nagduda ako sa iyo. Umiling ako. Ayos lang po. Natural lang na magduda kayo. Nang gabing iyon, umupo kami sa sala at uminom ng tsaa. Sinabi ni Aling Elena, susubukan kong kontakin si Mateo. Sa susunod na linggo ang araw ng satellite phone. Nagpasalamat ako. Talaga? Tumango si Aling Elena. Apo ko siya. Kailangan niyang malaman. Kinabukasan ng umaga, ginising ako ni Aling Elena. Gumising ka. Kailangan mong kumain ng almusal. Bumangon ako. Paglabas ko sa sala, may nakahandang hapagkainan. Lugaw, sinangag, pritong itlog at gulay. Nagulat ako. Upo ka. Kailangang kumain ng maayos ang buntis. Umupo ako sa sinabi ni Aling Elena. Kumuha ako ng lugaw. Mainit, ngunit masarap. Unang beses kong natikman ang lasa na iyon. Ano ito? Goto. Pampalakas. Lumuha ako. Unang beses kong umiyak habang kumakain. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Aling Elena. Sumagot ako. Matagal na pong walang naghahanda ng pagkain para sa akin. Sa Paris, laging mag-isa lang akong kumakain. Walang imik na inabot ni Aling Elena ang sabaw. Kumain ka ng marami. Kailangan ding kumain ng sanggol sa tiyan mo. Marami akong kumain. Kumain ako hanggang sa mabusog ako. Nagpakita ng nasisiyahang mukha si Aling Elena. Mula ng araw na iyon, araw-araw akong ginigising ni Aling Elena tuwing umaga at naghahanda ng pagkain. Naghugas ako ng pinggan. Kakaibang komportable kami kapag magkasama kami sa kusina. Hindi kami masyadong nag-uusap, ngunit komportable kami. Isang araw, sinabi ni Aling Elena, pupunta tayo sa palengke ngayon. Sama ka? Sumama ako. Palengke ay abala. Nakilala ng mga tao si Aling Elena. Elena, dumating ka. Sino ito? Sumagot si Aling Elena. Ang anak namin. Galing sa France. Tiningnan ako ng mga tao. May kuryosong tingin. Buntis! Ilang buwan na? Sumagot ako sa translation app. 7 buwan na. Nagulat ang mga babae. 7 buwan, malapit ng mga anak. Mag-isa ka lang ba sa Pilipinas? Sumagot si Aling Elena. Marami akong sasabihin. Hayaan mo na lang siya. Ngunit mababait ang mga tao sa palengke. Ang tindero ng prutas ay nagbigay ng mansanas. Kumain ka nito, maganda sa buntis. Nag-alala ang tindera ng isda. Nagpapa-check up ka ba sa ospital? Regular na check up? Tumango ako. Oo, sa kalapit na ospital. Napagaan ang loob ng tindera. Magaling. Mabuti iyan. Ang matanda sa tindahan ng kakanin ay nagbigay ng 1 piraso ng kakanin. Kumain ka nito at lumakas ka. Naantig ako. Hindi nila ako kilala. Hindi rin nila alam ang aking kwento, ngunit nag-aalala sila sa buntis. Wala akong ganoong karanasan sa France, walang kultura ng pag-aalala ng kapitbahay. Pauwi na kami pagkatapos mamili. Mabigat ang mga dala. Kinuha ni Aling Elena ang aking mga dala. Ako na ang magdadala. Nahihirapan ka dahil sa tiyan mo. Nagpatawad ako, paumanhin. Ngumiti si Aling Elena. Ayos lang. Pagdating sa bahay, nagtanong ako, mababait lahat ng tao sa palengke. Sumagot si Aling Elena, ganyan talaga ang mga tao dito. Nagtutulungan, may malasakit. Malasakit? Unang beses kong narinig ang salitang iyon. Ipinaliwanag ni Aling Elena. Ang malasakit ay parang pag-ibig ngunit mas malalim. Ito ay ang pag-aalaga at pagmamahal na nararamdaman mo kahit sa mga taong hindi mo kadugo. Naunawaan ko. Iyon pala ang malasakit. 1 linggo pagkatapos. Dali-dali akong tinawag ni Aling Elena. Marion, halika! Tumakbo ako. Ano po ang nangyari? Hawak ni Aling Elena ang telepono. May tawag mula kay Mateo. Huminto ang aking puso. Talaga? Tumango si Aling Elena. Satellite phone yan, malapit nang mag-connect. Ikaw ang sasagot? Nanginginig ako. Oo, sasagot ako. Tumunog ang telepono. Sinagot ni Aling Elena. Hello? Mateo? Kumusta ka? Kumusta dyan? Sandaling nag-usap si Aling Elena at tumingin sa akin. Sagutin mo. Kinuha ko ang telepono. Nanginginig ang aking kamay. Hello? Mateo? Mula sa kabilang linya, narinig ang nagulat na boses. Sino ito? Sinabi ko. Ako ito. Si Marion na nakilala mo sa London.
Nanatili ang katahimikan. Isang mahabang katahimikan at narinig ang boses ni Mateo. Marion? Ikaw ba talaga si Marion? Bakit ka nandyan? Lumuha ako. May sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo, ano ang nangyari? Huminga ako ng malalim at sinabi, buntis ako. Anak mo ito. 7 buwan na. May nahulog na bagay mula sa kabilang linya. Umubo si Mateo. Ano? Ulitin mo? Muling sinabi ko, buntis ako sa anak mo. Nasa bahay ako ng nanay mo ngayon. Mahabang katahimikan. Naghintay ako. Bilis ng tibok ng puso ko. At narinig ang boses ni Mateo. Totoo? Hindi ka nagsisinungaling? Umiyak ako at sumagot, totoo. Nagpunta ako sa Pilipinas para hanapin ka. Sinabi ni Mateo, patawarin mo ako. Talagang pasensya na. Hindi ko nakita ang mga email. Walang internet dito. Sinabi ko, ayos lang. Ngayon alam ko na. Ayos lang. Nagtanong si Mateo, ano ang sinabi ng nanay ko? Tiningnan ko si Aling Elena. Umiiyak siya. Mabait siya. Nagsimula na siyang maniwala sa akin. Sinabi ni Mateo, ibigay mo sa nanay ko. Ibinigay ko ang telepono kay Aling Elena. Sinagot ni Aling Elena, Mateo? Oo, totoo. Magkakaapo ako. Umuwi ka na agad. O sige, mag-ingat ka. Ibaba ni Aling Elena ang telepono. Tiningnan niya ako. Uuwi si Mateo sa loob ng 1 buwan. Kinansela niya ang lahat ng appointment at uuwi. Umupo ako. Labis akong natuwa. Sa wakas, magkikita na kami. Sa balitang babalik si Mateo. Nagbago ako. Araw-araw, tinitingnan ko ang salamin. Namaga ang aking mukha. Tumaba ako dahil sa pagbubuntis. Gusto kong maging maganda, ngunit mahirap. Ngumiti si Aling Elena. Ano ang ginagawa mo? Matapat akong sumagot. Gusto kong maging maganda para kay Mateo. Sinabi ni Aling Elena, maganda ka na ngayon. Ang buntis ay likas na maganda. Isang araw sinabi ni Aling Elena, ngayon, may medical mission sa palengke. Gusto mong sumama? Tumango ako. Oo, sa pasukan ng palengke, may malaking tolda, libreng konsultasyon. May 2 doktor at 3 nurse. Nagkagitgita ng mga tao, karamihan ay mga matatanda. Pinanood ko, gumawa ng simpleng pagsusuri ang mga doktor at nagbigay ng reseta. Noon may isang matandang babae ang bumagsak. Kusang loob akong tumakbo. Hawak ng matanda ang kanyang dibdib. Kinuha ko ang pulso. Mabilis at hindi regular. Atrial fibrillation. Tumakbo ang doktor. Sinabi ko, atrial fibrillation yata. Kailangan siyang dalhin sa emergency room. Nagulat ang doktor at tiningnan ako. Doktor ka ba? Tumango ako. Oo, internist ako. Dumating ang ambulansya. Isinakay ang matanda. Nagtanong sa akin ang doktor, saang ospital ka? Sumagot ako, sa isang nangungunang ospital sa Paris. Nagulat ang doktor. Sa France? Ipinaliwanag ko, sandali lang ako sa Pilipinas. Sabi ng doktor, maaari ka bang tumulong? Kulang kami sa tao. Tiningnan ko si Aling Elena. Tumango siya. Oo, kung kaya mo, gawin mo. Pumasok ako sa tolda. Kinuha ko ang puting coat. Matagal na akong hindi nakasuot ng coat. Nanginginig ang aking kamay. Ngunit sa sandaling nakita ko ang pasyente, bumalik ang lahat. Ang unang pasyente ay isang matandang lalaki na may diabetes. Mataas ang kanyang blood sugar. Ipinaliwanag ko ang diet. Tumulong ang nurse sa pagsasalin. Nagpasalamat ang matanda. Ang pangalawang pasyente ay isang babaeng may high blood pressure. Sinabi niya na hindi siya umiinom ng gamot. Nagtanong ako kung bakit hindi siya umiinom. Mahal kasi. Sumakit ang aking puso. Kailangan ninyo talagang inumin. Kung hindi, maaaring atakihin kayo. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Patuloy akong nagtingin ng mga pasyente. Mabigat ang tiyan ko, ngunit ayos lang. Ito ang aking trabaho, ang pagliligtas ng buhay. Nagtanghali na. Nagkagitgitan ang mga pasyente. Marami ang pumupunta upang magpatingin sa akin. Gusto nilang magpatingin sa dayuhang doktor. Ngumiti ako. Pare-pareho lang kaming doktor. Sa isang punto, dumating si Aling Elena. May dalang lunchbox. Kumain tayo. Tinanggap ko ng may pasasalamat. Kumain kami ng magkasama. Sinabi ni Aling Elena, ang galing mo.
Ano po? Tanong ko. Sinabi ni Aling Elena, ang paraan mo ng pagtingin sa mga pasyente. Parang doktor. Ngumiti ako. Doktor po ako. Ngumiti rin si Aling Elena. Ngayon, talagang naniniwala na ako. Natapos ang voluntaryong serbisyo. Sinabi sa akin ng doktor, maraming salamat. Dahil sa iyo, marami kaming natulungan. Maaari ka bang bumalik sa susunod? Tumango ako. Ayos lang hanggang sa mga anak ko. Pauwi na kami. Nakita ako ng mga tao sa palengke. Salamat sa doktor ngayon. Talagang maingat siyang mag-check up. Binati ko sila. Wala pong anuman. Ang matanda sa tindahan ng kakanin ay nagbigay ng kakanin. Salamat sa iyong pagod ngayon, doktor. Dahil sa iyo, nakakuha ng gamot sa diabetes ang aking asawa. Ang tindero ng prutas ay nagbigay din ng prutas. Kailangan kumain ng marami ng prutas ang buntis. Naantig ako. Kinilala ako ng mga taong ito. Bilang doktor at bilang tao. Pagdating sa bahay, sinabi ni Aling Elena, nagkakagulo ang mga tao sa palengke dahil sa iyo. Talaga? Ngumiti ako. Sinabi ni Aling Elena, isang Pranses na doktor na nagboluntaryo sa ating palengke, lahat sila ay humanga. Sinabi ko, ako rin ay humanga. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito kainit na lugar. Nang gabing iyon, nagtanong si Aling Elena, kapag nakita mo si Mateo, ano ang sasabihin mo? Nag-isip ako, hindi ko alam. Siguro sasabihin ko lang na namimiss ko siya. Ngumiti si Aling Elena. Nakahanap ng mabuting tao ang anak ko. Nagtanong ako, anong klaseng tao si Mateo? Sinabi ni Aling Elena, mabait. Sobrang bait kaya nag-aalala ako. Iniisip lang niyang iba, hindi ang sarili niya. Katulad siya ng kanyang ama. Anong klaseng tao po ang ama niya? Tanong ko. May lumuha sa mga mata ni Aling Elena. Mabuting tao siya. Pulis siya at namatay sa tungkulin. Noong 10 taong gulang si Mateo, sumakit ang aking puso. Nalaman ko na nawalan pala si Mateo ng ama noong bata pa siya. Kaya pala siya naging doktor. Gusto niyang magligtas ng buhay. Sinabi ni Aling Elena, alam ko na kung bakit ka gusto ni Mateo. Bakit? Tanong ko. Sinabi ni Aling Elena, dahil ikaw din ay isang taong nagliligtas ng buhay. Dahil mayroon kayong parehong puso. Tumango ako. Kaya siguro kami nagkakilala. Kinabukasan ng umaga, nagising ako. Lalong naging mabigat ang aking tiyan. Malaki na ang sanggol. Malapit na akong 8 buwan. Tiningnan ko ang salamin. Umumbok ang aking tiyan. Ngunit mukha akong masaya. Naghanda ng almusal si Aling Elena. Miswa soup. Kakain ka nito pagkapanganak mo. Sa Pilipinas, kumakain ng miswa soup ang mga nanganak. Nagtanong ako, masarap ba? Ngumiti si Aling Elena. Mag-practice ka. Araw-araw kitang lulutuan kapag nanganak ka. Nagpasalamat ako. Tinatrato na niya ako bilang miyembro ng pamilya. Bilang manugang, bilang anak. Masaya ako. Mas mainit ito kaysa sa aking pamilya sa France. Marso na. Dumating ang tagsibol. Nagsimulang mamulaklak ang mga bulaklak sa palengke. Araw-araw akong naglalakad. Naglakad kami sa palengke kasama si Aling Elena. Binabati kami ng mga tao. Kumusta, doktora? Isang araw, dali-daling sinagot ni Aling Elena ang telepono. Lumiwanag ang kanyang muka. Mateo, saan ka na? Nagpakinggan ako. Umuwi na si Mateo. Tiningnan ako ni Aling Elena. Darating si Mateo bukas. Bilis ng tibok ng puso ko. Bukas? Talaga? Tumango si Aling Elena. Sa Manila train station, 3:00 ng hapon. Nanginginig ako. Sa wakas magkikita na kami. 4 na buwan na. Ganap na kaiba kami noon at ngayon. Noon wala akong tiyan. Ngayon may hawak akong 8 buwang tiyan. Maaga akong gumising kinabukasan ng umaga. 1 oras akong gumugol sa pagpili ng damit. Ano ang magiging maganda sa akin? Ngumiti si Aling Elena. Maganda ka kahit ano ang suot mo. Huwag kang mag-alala. Nagtungo kami sa Manila train station. Sumakay kami sa tren. Maraming tao. Kinabahan ako. Patuloy na nanginginig ang aking kamay. Hinawakan ni Aling Elena ang aking kamay. Ayos lang. Mabuting tao ang anak ko. Nakarating kami sa Manila train station. Napakalaking estasyon. Puno ng tao. Naghintay kami sa gate 3. Tiningnan ko ang relo. 2 sa pinta ng hapon. Pakiramdam ko ay habang buhay ang 10 minuto.
Patuloy kong tiningnan ang labasan. Naglabasan ng mga tao. Ngunit hindi ko nakita si Mateo. 3:05 na. Noon, may isang lalaki ang lumabas. May malaking backpack siya. Mukha siyang pagod. May balbas din siya. Ngunit pareho ang kanyang tingin. Si Mateo iyon. Naging yelo ako. Hindi ako makakilos. Nakita ako ni Mateo. Tumigil siya. Nagkatinginan kami. 5 metro ang layo. Si Mateo ang unang gumalaw, dahan-dahan siyang lumapit. Naglakad din ako. Lumapit kami, 1 metro, 50 sentimetro, at tumigil. Sinabi ni Mateo, Marion. Nanginginig ang kanyang boses. Sinabi ko rin, Mateo. Lumuha ako. Tiningnan ni Mateo ang aking mukha. At tiningnan ang aking tiyan. Totoo nga. Bulong ni Mateo. Talagang ang buntis ka. Tumango ako. Oo, anak mo. Lumuhod si Mateo. Tiningnan kami ng mga tao. Ngunit hindi pinansin ni Mateo. Patawarin mo ako. Umiyak si Mateo. Talagang pasensya na. Hindi ko nakita ang mga email. Iniwan kitang mag-isa at nahihirapan. Hinaplos ko ang ulo ni Mateo. Ayos lang. Nandito ka na. Inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa aking tiyan. Sinipa ako ng sanggol. Lumaki ang mga mata ni Mateo. Gumagalaw. Ngumiti ako. Anak mo. Niyakap ako ni Mateo. Maingat. Bakit ganito? Niyakap ko si Mateo. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito kaligtas. Narinig ko ang tibok ng puso ni Mateo. Lumapit si Aling Elena. Mateo, niyakap ni Mateo ang kanyang ina. Inay, matagal po kayong naghintay, hindi po ba? Umiyak si Aling Elena. Mabuti at dumating ka, anak ko. Umuwi kami. Sumakay kami sa taxi. Patuloy na hawak ni Mateo ang aking kamay. Hindi niya ito binitawan. Hindi ko rin ito binitawan. Nakarating kami sa bahay. Ibinaba ni Mateo ang mga bagahe at tiningnan ang tindahan ng pananahi. Matagal na niyang hindi nakita ang bahay. Ganoon pa rin ang bahay ninyo, inay. Ngumiti si Aling Elena. Natural lang. Umakyat kami sa itaas. Tiningnan ni Mateo ang aking kwarto. Maliit na kwarto. Dito ka na natili? Tumango ako. Oo, ibinigay ni nanay. Tiningnan ni Mateo si Aling Elena. Salamat, inay. Sinabi ni Aling Elena. Natural lang. Ina siya ng apo ko. Ngumiti si Mateo. Nang gabing iyon, naghapunan kami ng magkasama. Puno ng pagkain na inihanda ni Aling Elena. Kare-kare, pansit, sinigang na baboy. Matagal nang hindi kumain ng pagkaing Filipino si Mateo. Masarap, inay. Pagkatapos kumain, tiningnan ako ni Mateo. Maaari ba tayong mag-usap? Tumango ako. Umakyat kami sa rooftop. Nakita namin ang night view ng Maynila. Sinabi ni Mateo, talagang pasensya na. Ikaw lang ang nagdusa sa lahat ng ito. Umiling ako. Ayos lang. Hindi mo naman iyon sinasadya. Nagtanong si Mateo, ang pamilya mo sa France? Matapat akong sumagot. Hindi ko na sila kinokontak. Pinalayas nila ako. Tinalikuran ko rin ang mana. Nagulat si Mateo. Bakit mo ginawa iyon? Tiningnan ko si Mateo. Dahil pumunta ako para hanapin ka. Para hanapin ang ama ng anak namin. May lumuha sa mga mata ni Mateo. Sinabi ni Mateo, pakasalan mo ako. Ngumiti ako. Propose ba iyan? Tumango si Mateo. Oo, isang formal na proposal. Wala kang singsing, biro ko. Hinalungkat ni Mateo ang kanyang bulsa. At inilabas ang isang maliit na kahon. Meron, binili ko sa Africa. Binuksan niya ang kahon. May isang maliit na singsing. Hindi ito diamante. Isang asul na bato. Tanzanite ito. Isang hiyas na nanggaling sa Tanzania. Binili ko dahil katulad ng kulay ng iyong mga mata. Umiyak ako. Isinuot ni Mateo ang singsing sa aking kamay. Marion, pakasal ka sa akin. Manirahan tayo ng magkasama sa Pilipinas. Magkaanak tayo. At 10 pa. Ngumiti ako habang umiiyak. Oo, magpapakasal ako. Nagpa siya akong magpakasal, ngunit may problema pa rin. Ang aking pamilya. Sinabi ko kay Mateo, kailangan kong sabihin sa aking ama. Nagtanong si Mateo, tatawagan ba natin? Tumango ako. Tumawag kami sa Paris. Matagal na, sinagot ng aking ina. Marion? Malamig ang kanyang boses. Sinabi ko, Mama, ako ito, kumusta ka?
Bumuntong hininga ang aking ina. Anong mukha ang mayroon ako para tumawag sa iyo? Sumakit ang aking puso. Ngunit sinabi ko, magpapakasal ako. Nakita ko na ang ama ng bata. Nanatili ang katahimikan. At narinig ang boses ng aking ama. Kanino? Sa Pilipinong iyon? Sumagot ako, oo, si Mateo Reyes. Doktor siya. Ngumisi ang aking ama. Doktor? May pera ba siya? Naggalit ako. Mahalaga ba ang pera? Sumigaw ang aking ama. Natural. Ikaw ay isang Delacroix. Sumagot ako. Hindi na ako isang Delacroix. Ako ay magiging Marion Reyes. Sumabog ang aking ama. Paano mo nagawa iyan? Huwag kang mangarap ng mana. Palalayasin kita sa pamilya. Kalmado akong nagsalita, ayos lang. Masaya ako dito. Ibaba ko na ang telepono. Nanginginig ang aking kamay. Niyakap ako ni Mateo. Ayos lang. Magkasama tayo. Umiyak ako sa bisig ni Mateo. Kinabukasan sinabi ni Mateo, kailangan nating pumunta sa France. Kailangan kong makilala ang iyong ama. Nagulat ako. Bakit? Narinig mo naman. Sinabi ni Mateo, siya pa rin ang iyong biyenan. Kailangan kong magpakilala. Sinabi din ni Aling Elena, tama si Mateo, pamilya ay pamilya. Kailangan ninyong magkaayos. Nag-aalangan ako. Ngunit sa huli, pumayag ako. Sige, pumunta tayo. 7.5 buwan na akong buntis. Nagpunta kami sa Paris. Matagal na naming hindi nakita ang Paris. Pamilyar ngunit kakaiba. Hindi na ito ang aking lungsod. Tumayo kami sa harap ng bahay. Isang malaking mansyon. Nagulat si Mateo. Dito ka nakatira? Tumango ako. Oo, malamig pero malaki. Kumatok kami. Binuksan ng butler ang pinto. Mademoiselle Marion, binati ko siya. Kumusta Pierre? Nandyan ba si Papa? Dinala kami sa sala. Nakaupo ang aking ama at ina. Nandyan din ang aking mga kapatid. Lahat sila ay tumingin sa akin at tumingin kay Mateo. Nauna ang aking ama. Ito ba ang lalaki? Sumagot ako. Oo, si Mateo Reyes. Bumati si Mateo, kumusta? Ako si Mateo Reyes sa Ingles. Tiningnan ng aking ama si Mateo mula ulo hanggang paa. Doktor ka raw? Sumagot ako. Oo, urologist sa Philippine General Hospital. Nagtanong ang aking ama, anong ari-arian? Matapat na sumagot si Mateo. Hindi gaanong marami. Ngunit kaya kong panagutan si Marion at ang aming anak. Ngumisi ang aking ama. Mananagot? Alam mo ba kung paano nabuhay ang anak ko? Sinabi ni Mateo. Alam ko. Kaya mas gusto ko siyang pasayahin. Sumigaw ang aking ama. Huwag kang magloko. Walang pera. Anong kaligayahan? Tumayo ako. Papa, tama na, masaya ako. Masaya ako kapag kasama ko si Mateo. Tiningnan ako ng aking ama. Nababaliw ka. Ibinigay mo ang pamilya, ano ang nakuha mo? Sumagot ako, nakuha ko ang pag-ibig. Nakuha ko ang pamilya. Nagalit ang aking ama. Pamilya? Ang pamilya ng lalaking iyon? Humango ako. Ang aking biyenan ay tinatrato ako bilang kanyang anak. Mas mainit pa kaysa sa iyo, Papa. Namula ang mukha ng aking ama. Umalis ka ngayon. Huwag ka nang bumalik. Tumayo ako. Sige, paalam. Umiyak ang aking ina, Marion, ngunit hindi niya ako pinigilan. Tahimik ang aking mga kapatid. Umalis kami ng bahay. Paglabas namin, nagtanong si Mateo, ayos ka lang ba? Ngumiti ako. Ayos lang, inaasahan ko na iyan. Niyakap ako ni Mateo. Pasensya na, dahil sa akin. Umiling ako. Hindi. Dahil sa iyo. Kung wala ka, miserable sana ako dito. Ngayon, umuwi na tayo. Sa Pilipinas. Nagpunta kami sa airport. Ito na ang huling pagkakataon na umalis kami ng Paris. Hindi ako lumingon. Sa harap lang ako tumingin. Sa hinaharap kasama si Mateo at ang aming anak. Sa eroplano, sinabi ni Mateo, talagang gusto ka ng nanay ko. Masaya siya na magkakaroon siya ng anak. Ngumiti ako. Gusto ko rin si nanay. Pakiramdam ko, mas parang nanay siya kaysa sa totoong nanay ko. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Mabuhay tayo ng maayos sa Pilipinas. Magkaanak tayo at mamuhay ng masaya. Tumango ako. Oo, gagawin natin. Nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sumalubong si Aling Elena. Maligayang pagdating. Niyakap po si Aling Elena.
Nay, nandito na po ako. Umiyak si Aling Elena. Maligayang pagdating anak ko. Umuwi kami. Ngayon, sigurado na ako, ito na ang aking tahanan. Ang Pilipinas ang aking bansa. Ang France ay nakaraan na. Katapusan ng Marso. Malapit na ang aking due date. Araw-araw akong pumupunta sa ospital. Nagpapa-regular check-up. Laging kasama si Mateo. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Sinabi ng attending physician, malapit na kayong manganak sa loob ng 1 linggo. Kinabahan ako. Sa wakas, ngumiti si Mateo. Kinakabahan ka ba? Tumango ako. Sobrang... Isang araw, bandang 3:00 ng madaling araw, nagsimula ang pananakit ng tiyan. Masakit, regular. Ginising ko si Mateo. Mateo, gumising ka. Lalabas na yata ang bata. Agad na bumangon si Mateo. Talaga? Ngayon na? Tumango ako. Oo, may pagitan na ng 5 minuto. Dali-dali si Mateo na nagbihis. Bumangon din si Aling Elena. Tumakbo kami sa ospital. Pumasok kami sa emergency room. Kinumpirma ng doktor. Oo, contractions. Pumunta kayo sa delivery room. Umupo ako sa wheelchair. Delivery room iyon. Lumakas ang pananakit. 5 minuto. 3 minuto. 1 minuto ang pagitan. Sumigaw ako. Masakit. Sobrang sakit. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Ayos lang. Ginagawa mo ng maayos. Sabi ng doktor, ngayon, itulak mo. 1, 2, 3. Nagtulak ako. Ipinunin ko ang lahat ng lakas sa aking katawan. Sinigawan ako ni Mateo. Magaling, Marion. 1, 2, 3. Patuloy akong nagtulak. At sa wakas, narinig ko ang iyak ng sanggol. Wah! Umiyak ako. Umiyak din si Mateo. Anak ninyo! Sigaw ng doktor. Isang malusog na babaeng sanggol. Inilagay sa aking dibdib ang sanggol. Maliit at pula. Nakapikit siya. Ngunit maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata. Tiningnan ko ang sanggol. Aking anak. Anak namin ni Mateo. Perpekto. Lahat ng 10 daliri at 10 daliri sa paa ay perpekto. Niyakap ni Mateo ang sanggol. Nanginginig ang kanyang kamay. Kumusta, anak ko? Ako si Papa. Tiningnan ng sanggol si Mateo. Hinawakan niya ang daliri ni Mateo gamit ang kanyang maliit na kamay. Pumasok si Aling Elena. Kinuha niya ang apo niya at umiyak. Salamat sa iyong pagod, Marion. Talagang pinaghirapan mo. Ngumiti ako. Ayos lang po. Ayos na ngayon. Ano ang ipapangalan natin? Tanong ni Mateo. Nag-isip ako. Kumusta ang Lia? Ngumiti si Mateo. Magaling. Lia. Magandang pangalan din sa French. Malusog si Lia. 3.2 kilograms, 50 centimeters. Sinabi ng doktor, perpekto. Napakalusog na sanggol. Narelax ako. Nanatili kami sa ospital ng 3 araw. Araw-araw dumating si Mateo. Dumating din si Aling Elena. Nagdala siya ng miswa soup. Sabi niya, kailangan kumain ng miswa soup ang mga nanganak sa Pilipinas. Araw ng pag-uwi, dala-dala ko si Lia, inihanda ni Mateo ang kotse. Nilagyan din niya ng car seat. Nagtungo kami sa bahay. Nakarating kami sa bahay. Binuksan ni Aling Elena ang pinto. Maligayang pagdating, apo ko. Inihanda ang kwarto ng sanggol, crib, diapers, damit ng sanggol. Inihanda lahat ni Aling Elena. Nang gabing iyon umiyak si Lia. Bumangon ako at niyakap siya. Nagpapasuso ako. Unang beses, ngunit likas kong alam. Ganito pala iyon. Bumangon si Mateo. Maaari ba akong tumulong? Ngumiti ako. Ayos lang. Trabaho ito ng nanay. Sinabi ni Mateo, ako ang magpapalit ng diaper. Trabaho iyan ng tatay. Naging magulang kami. Walang karanasan ngunit masaya. Sa bawat ngiti ni Lia, pakiramdam namin ay mayroon na kaming lahat sa mundo. 1 linggo pagkatapos, dumating ang mga tao sa palengke. May dala silang maraming regalo. Binabati ka? Doktora, pumunta kami para makita ang sanggol. Ipinakita ko si Lia. Ang ganda. Kamukha ng tatay. Nasiyahan ang mga tao. Naantig ako. Ang mga taong ito ay parang pamilya ko. Mas parang pamilya kaysa sa totoong pamilya ko. Lumipas ang 1 buwan, dinala ko si Lia sa ospital. Para sa bakuna, sinabi ng doktor, malusog siyang lumalaki at nagtanong, Doktora, iniisip mo bang magtrabaho ulit? Nagulat ako.
Sinabi ng doktor, oo, kumusta kung magtrabaho kayo sa aming ospital? Nag-isip ako, gusto kong magtrabaho ulit, ngunit nag-alala ako kay Lia. Kinausap ko si Mateo. Sinabi ni Mateo, kung gusto mo, gawin mo, tutulungan kita. Sinabi rin ni Aling Elena, tutulungan din kita. Masarap mag-alaga ng apo. Nagpa siya akong magtrabaho. 2 buwan pagkatapos, nagsimula akong magtrabaho sa ospital. 3 araw sa isang linggo, umaga lang. Karamihan sa mga dayuhang pasyente ang tiningnan ko. Nagbigay ako ng konsultasyon sa Ingles at French. Gusto ito ng mga pasyente. Dahil sa iyo, doktora, komportable kami. Nagkakaintindihan kami. Masaya rin ako dahil nakabalik ako bilang doktor. Pinagsama ko ang trabaho at pagiging ina. Sa umaga, inalagaan ko si Lia. Sa hapon, nagtrabaho ako sa ospital. Sa hapon, kasama ko ulit si Lia. Tumulong din si Mateo. Nagpalit siya ng diaper at nagpaligo. Sa gabi, nagpapalitan kami sa pag-aalaga ng sanggol. Kami ay isang koponan. Isang araw, nagtanong si Mateo, "Masaya ka ba?" Tumango ako. Sobrang saya. Sinabi ni Mateo, "Kailan tayo magkakaroon ng susunod na anak?" Ngumiti ako. "Ngayon na?" Ngumiti si Mateo. "Nangako tayong magkakaroon ng 10 anak, hindi ba? Kung hindi tayo magmadali, hindi natin makukuha." Niyakap ko si Mateo. Oo, magmadali tayo. Agosto 2025. 5 buwan na si Lia. Nagpa siya akong mag-apply para sa Filipino citizenship. Kinausap ko si Mateo. Talaga bang ayos lang? Tumango ako. Oo, dito na ang aking tahanan. Inihanda namin ang mga papeles. Birth certificate, marriage certificate, residency certificate. Maraming papeles ang kailangan. Tumulong si Mateo. Sama-sama naming inihanda ang mga papeles. Nagpa-interview din ako sa Filipino. Medyo hindi pa ako sanay sa Filipino. Ngunit sinubukan ko. Nagtanong ang interview panel, "Bakit mo gusto ang Filipino citizenship?" Sumagot ako, "Dito nakatira ang aking pamilya. Ang aking asawa, anak, ina. Gusto kong manirahan dito bilang isang Pilipino." Nagtanong ang interview panel, "Isusuko mo ba ang iyong French citizenship?" Tumango ako, "Oo, ayos lang. Ang Pilipinas ang aking bansa." Ngumiti ang interview panel, napakahusay. Naghihintay kami ng 3 buwan at sa wakas, dumating ang sulat, citizenship approval. Umiyak ako, umiyak din si Mateo, umiyak din si Aling Elena. Nagpunta kami sa City Hall. Inilagay ang aming pangalan sa rehistro ng pamilya, Marion Reyes. Bagong pangalan. Ngunit pangalan ko. Pagdating sa bahay, tiningnan ko ang salamin. Pareho pa rin ang aking mukha, ngunit may iba. Iba ang aking puso. Ngayon, isa na akong Pilipino. Binabati ako ng mga tao sa palengke. "Doktora, binabati ka. Isa ka ng tunay na Pilipino." Ang matanda sa tindahan ng kakanin ay nagbigay ng kakanin. "Kumain ka nito at pagpalain ka." Ang tindero ng prutas ay nagbigay ng prutas. "Masaya kami na naging kapitbahay ka." Ang tindera ng isda ay nagbigay ng isda. Kailangang kumain ng maraming isda ang mga Pilipino. Naantig ako. Tinanggap ako ng mga taong ito. Ang dayuhan na ako ay tinanggap na ngayon bilang isang kapitbahay, bilang isang pamilya. Winter na. Bumagsak ang unang nyebe. Gumawa kami ng snowman kasama ang mga bata. Ngumiti si Lia. "Mama, ngumiti ang nyebe." Ngumiti ako. "Oo, maganda, hindi ba?" Kumuha ng litrato si Mateo sa tabi. Larawan ito ng aming pamilya. Papa, Mama, ang aking mga anak, isang masayang pamilya. Nang gabing iyon, nagtanong si Mateo, "Masaya ka ba?" Tumango ako, "Ang pinakamasaya sa mundo." Sinabi ni Mateo, "Ako rin, dahil sa iyo, naging kumpleto ang aking buhay." Niyakap ko si Mateo, "Ako rin. Dahil sa iyo, nalaman ko ang tunay na buhay. Kung ano ang pag-ibig, kung ano ang pamilya, kung ano ang kaligayahan." Bumagsak ang nyebe sa labas. Tahimik ang gabi sa Maynila, ngunit mainit sa aming bahay. Ang hininga ng mga bata, ang tibok ng puso ni Mateo, ang yapak ni Aling Elena. Inisip ko, ito ang aking kwento. Ang kwento na nagsimula sa London, dumaan sa Paris at nakarating sa Maynila. Ang paglalakbay na naghanap ng pag-ibig, ang paglalakbay na naghanap ng pamilya. At ito ay simula pa lamang. May 6 pa kaming anak na natitira. Tungo sa pangarap na 10 anak, patuloy kaming magpapatuloy.
ng magkasama, ng masaya. Ako si Marion Reyes. Galing ako sa France, ngunit Pilipino ako. Ina ng 3 anak na babae at 1 anak na lalaki. At malapit na akong magkaroon ng ika-5. Ito ang aking kwento. Kwento ng pag-ibig, kwento ng pamilya, at ang kwento ng aking buhay na muling isinilang sa Pilipinas. Hindi man laging sumusunod sa gusto ko ang buhay, pero sadyang napakabigat ng pamumuhay. 7 buwang buntis, sa kakaibang lupain ng Pilipinas, isa lang ang kaya kong gawin, hanapin siya. Sa sandaling unang beses kong nakaharap ang biyenan kong hindi ko man lang nakita ang mukha, tahimik na gumalaw ang sanggol sa loob ng tiyan ko. Ang titulo bilang isang nangungunang espesyalista sa internal medicine sa pinakamahusay na ospital sa Paris, o ang aking pinagmulan bilang tagapagmana ng isang pharmaceutical conglomerate ng aking ama, ay walang silbi sa isang eskinita ng palengke sa Maynila. Isang tao lang ang naalala ko. Ang sinabi niya sa akin nang magkita kami sa isang kumperensya sa London, kaya kong magpalaki ng 10 anak. Noong una inakala kong biro lang iyon, ngayon seryoso ako. Doon nagsimula ang aking kwento. Oktubre 2024 sa International Medical Conference sa London. Pumunta ako roon upang magpresenta ng mga bagong paraan ng paggamot sa internal medicine kumakatawan sa isang nangungunang ospital sa Paris. Bilang bunso sa 5 magkakapatid, si Marion ay laging inaasahang maging perpekto, kaya't walang puwang para sa pagkakamali. Ang aking ama ang nagpapatakbo ng isa sa mga nangungunang kumpanya ng pharmaceutical sa France, at ang aking ina ay isang propesor ng medisina. Lahat ng aking mga kapatid na lalaki ay abogado o doktor. Sa pagitan nila, laging sinisikap kong maging mas perpekto, hindi para mahalin, kundi para makakuha ng pagkilala. Matagumpay ang aking presentasyon. Umugong ang palakpakan. Matatalas din ang mga tanong, ngunit nasagot ko ang lahat ng perpekto. Binati ako ng aking mga kasamahan, ngunit ng araw na iyon, hindi ang presentasyon ang nagpabago sa aking buhay. Ito ay isang 5 minutong pangyayari sa pasilyo. Nasa pasilyo ako ng conference hall, biglang may isang matandang lalaki ang napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak. Cardiac arrest. Sumigaw ang mga tao sa paligid. Agad akong tumakbo. Hinubad ko ang aking sapatos na may takong at lumuhod. Ngunit sa aking tabi, isang lalaki ang sabay na lumuhod. Isang Pilipino siya. Nagkatinginan kami at tahimik na tumango. Sinimulan niya ang CPR. Agad kong sinigurado ang daanan ng hangin. 30 compressions, 2 rescue breaths, perpektong paghinga. Ni minsan ay hindi kami nag-usap, ngunit kumilos kami na parang isang kupona na matagal nang magkasama. Dumating ang defibrillator. Habang ikinakabit niya ang mga pad, tiningnan ko ang pulso ng pasyente. Ventricular fibrillation. Kailangan ng shock. Unang shock, nabigo. Pangalawang shock noon, gumalaw ang dibdib ng pasyente. Bumalik ang pulso. Pinanatili namin ang pasyente na matatag hanggang dumating ang ambulansya. At pagkatapos lamang naming mapanood ang pasyente na isakay, nagkatinginan kami. Siya ang unang ngumiti at nagsalita. Ang galing mo. Ako si Mateo Reyes, isang urologist sa Philippine General Hospital. Ngumiti rin ako. Ako si Marion Delacroix, isang internist sa isang nangungunang ospital sa Paris. Nagkamayan kami. Mainit ang kanyang kamay. Nanginginig ang aking kamay. Nang gabing iyon, naghapunan kami ng magkasama. Sinabi niya na taga-probinsya siya. Lumaki siya sa ilalim ng kanyang lola. At ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng pananahi sa palengke. Kumita siya ng pangmatrikula sa pamamagitan ng scholarships at part-time jobs. Iba ang aking kwento. Lumaki ako ng walang pag-aalala sa pera, ngunit kulang sa pagmamahal. Habang nagkukuwentuhan kami, naramdaman ko sa unang pagkakataon, ibang tao siya. Siya ay isang doktor para talaga iligtas ang buhay ng mga tao, hindi para sa karangalan o pera. Iba ang kanyang tingin kapag nagkukuwento siya tungkol sa mga pasyente. May sinseridad. Nang gabing iyon, naglakad kami sa tabing ilog ng Thames. Malamig noon sa London noong Oktubre, ngunit mainit sa tabi niya. Bigla siyang nagtanong, Marion, kung magpapakasal ka, ilang anak ang gusto mong magkaroon? Nagulat ako at tiningnan siya. Biglang tanong, 10. Nangangarap ako ng isang malaking pamilya. Ngumiti siya at sinabi, ako rin. Ngumiti ako, 10? Baliw ka ba? Seryoso siyang nagsalita. Hindi. Nag-iisang anak lang ako. Noong bata ako, laging gusto kong magkaroon ng mga kapatid. Isang maingay at abalang pamilya. Nagtapat din ako. Ako rin. 5 kami.
pero laging tahimik sa bahay namin. Mas mahalaga ang tagumpay kaysa pagmamahal. Hinawakan niya ang aking kamay. Kung gayon, magkasama tayong bubuo ng isang maingay at mainit na pamilya. Kumalat ang aking puso. Ito ba ay isang proposal? Ngumiti siya. Hindi pa. Ngunit malapit na. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya sa Pilipinas. Sinabi niya na mayroon siyang emergency surgery. Bumalik din ako sa Paris. Ngunit nagbago na ang aking puso. At 2 linggo pagkatapos, nalaman ko, buntis ako. Pagkabalik sa Paris, gulong-gulo ako. Mula pa sa airport, nilalamig ako. Sa una, inakala kong dahil lang sa jet lag, ngunit hindi. Kinabukasan. At sa mga sumunod na araw, patuloy akong sumusuka. Nagpa-check up ako sa ospital. Habang naghihintay ng resulta, patuloy na nanginginig ang aking kamay. 4 na linggo kang buntis, sabi ng doktor. Tulala ako sa sinabi ng doktor. 3 beses akong nagtanong, talaga? Sigurado ka? Ngumiti ang doktor at ipinakita sa akin ang screen ng ultrasound. Isang napakaliit na tuldok ang kumikislap. Ito ay tibok ng puso. Ito ang aking sanggol. Agad kong nag-email kay Mateo. Mateo, may mahalaga akong sasabihin, pakikontak ako. Ngunit walang sagot. Nagpadala ako ulit. Mateo, pakikontak ako, kailangan kita. Wala pa ring sagot. Tumawag ako. Ang tanging sagot ay isang abiso na hindi na ginagamit ang numero. Lumipas ang 1 linggo. Araw-araw, tinitingnan ko ang aking inbox. Wala. Nung ko napagtanto, wala siyang paraan para kontakin ako o sadyang iniiwasan niya akong kontakin. Bumagsak ang puso ko sa pag-iisip na iyon. Ngunit alam ko, hindi ganoong klase ng tao si Mateo. Isang bagay lang ang naiwan sa aking kamay. Isang piraso ng papel na isinulat niya noong huling araw. Nakasulat doon, Maynila, sa dulo ng isang pamilihan, tindahan ng pananahi ng nanay. Walang numero ng telepono, walang eksaktong address. Ngunit ito lamang ang lahat. Kailangan kong sabihin sa aking pamilya ang tungkol sa pagbubuntis. Pumunta ako sa family dinner sa linggo. Sa harap ng aking ama, ina at mga kapatid na nakaupo sa hapagkainan, sinabi ko, buntis ako. Agad na nanlamig ang hapagkainan. Nauna ang aking ama. Ano? Mahina at malamig ang boses ng aking ama. Kanino ang bata? Sumagot ako, isang Pilipinong doktor. Ibinaba ng aking ama ang kanyang tinidor. Kasal? Yumuko ako. Hindi pa. Sumabog ang aking ama. Kahihiyan ito sa pamilyang De La Croix. Ipaalis mo agad. Nagsimulang umiyak ang aking ina. Marion, hindi ko inakala na magiging ganito ka. Tahimik ang aking mga kapatid. Malamig ang kanilang tingin. Puno ng pagkabigo. Tumayo ako. Ipapaanak ko ang batang ito. Sumigaw ang aking ama. Kung gagawin mo iyan, umalis ka sa bahay na ito. At talikuran mo ang mana. Tumango ako. Sige. At umalis ako ng bahay. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong mamuhay mag-isa. Kumuha ako ng isang maliit na apartment. Nagpatuloy ako sa aking trabaho sa ospital, ngunit nagbago ang tingin ng aking mga kasamahan. Isang nangungunang internist sa France na isang single mother? Naririnig ko ang bulungan. Pinagtiisan ko. Lumaki ang aking tiyan. 4 na buwan, 5 buwan, 6 na buwan. Araw-araw, hinahaplos ko ang aking tiyan at iniisip si Mateo. Nasaan siya ngayon at ano ang ginagawa niya? Hindi niya ba nakita ang aking email? O sadyang hindi niya pinansin? Nang 7 buwan na akong buntis, nagpasya ako. Hindi na ako maaaring maghintay. Hahanapin ko siya ng personal. Pupunta ako sa Pilipinas, sa Maynila, sa isang partikular na pamilihan. Baliw na ideya. Ngunit isa akong doktor. Lohikal akong nag-isip. Sa 3 close pamilihan, tindahan ng pananahi, inamahahanap ko siya. Pebrero 15, 2025, nag-resign ako. Pinigilan ako ng direktor ng ospital. Marion, henyo ka. Ngunit sigurado ako, ito ang aking landas. Kinabukasan, bumili ako ng tiket sa eroplano, isang one-way ticket patungong Maynila. Pebrero 20, 2025, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Hawak ang aking 7 buwang tiyan, hila-hila ang aking bagahe, nanginginig ang aking mga binti. Masakit ang 2 oras na flight, ngunit narito ako. Sa Pilipinas, sa lupaing kinaroroonan ni Mateo, napakalaki ng airport. Nakita ko ang mga karatula sa Filipino, ngunit wala akong mabasa. Binuksan ko ang aking translation app. Naglakad ako, naghahanap ng taxi stand.
Tiningnan ako ng mga tao. Natural lang iyon, isang buntis na dayuhan na may backpack. Sumakay ako sa taxi. Inabot ko sa driver ang papel na inihanda ko. Nakasulat doon sa Filipino pamilihan sa Maynila. Tumango ang driver. Humaharurot ang sasakyan sa highway. Nakita ko ang Maynila sa labas ng bintana. Matataas na gusali, ang ilog Pasig, at mga bundok. Ganap na kaiba sa Paris. Pagkaraan ng 40 minuto, pumasok kami sa isang makitid na eskinita. Ito na ang pamilihan. Ang lugar kung saan ako bumaba ay ang pasukan ng isang tradisyonal na palengke. May sinabi ang driver, ngunit hindi ko naintindihan. Tumango lang ako at nagbayad. Abalang palengke. Kahit malamig noong Pebrero, puno ito ng tao. Nakatambak ang lahat ng uri ng paninda sa mga pwesto. Isda, gulay, prutas, damit, sapatos. Naghalo-halo ang mga amoy. Amoy isda, amoy adobo, amoy prito. Iba ito sa malinis na mga pamilihan sa Paris. Nagsimula akong maglakad na may backpack. Kailangan kong hanapin ang tindahan ng pananahi. Ngunit hindi ko mabasa ang mga karatula. Ang Filipino ay tila mga larawan sa akin. Kumuha ako ng litrato at inilagay sa translation app. Tindahan ng karne, tindahan ng kakanin, botika. Walang tindahan ng pananahi. Isang oras akong nawala. Masakit ang aking mga binti. Mabigat din ang aking tiyan. Umupo ako sa isang bangko upang magpahinga. Noon, lumapit ang isang matandang babae. May tinanong siya, ngunit hindi ko naintindihan. Binuksan ko ang translation app. Naghahanap ako ng tindahan ng pananahi. Tumango ang matanda at itinuro ang direksyon. Nagpasalamat ako. Tiningnan ng matanda ang aking tiyan at nagpakita ng nag-aalalang mukha. Mukhang tinatanong kung ayos lang ako. Ngumiti ako at tumango. Naglakad ako sa direksyong itinuro ng matanda. Isang makitid na iskinita iyon. May mga maliliit na tindahan sa magkabilang gilid. Noon nakita ko ang isang tindahan. May iba't ibang kulay ng sinulid at tela na nakasabit sa bintana. Tindahan ng pananahi. Tumigil ako. Bilis ng tibok ng puso ko. Narito na, ang lugar kung saan naroroon ang ina ni Mateo. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Umagong ang isang maliit na kampana. Mainit sa loob ng tindahan. Puno ang mga dingding ng lahat ng uri ng sinulid, butones at tela. At sa loob ng tindahan, may isang babae na nakaupo. Parang nasa kalagitnaan siya ng 60s. Puno ng kulubot ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang tingin. Tiningnan niya ako. Nagulat ang kanyang mukha nang makita ako. Natural lang iyon. Isang buntis na dayuhan ang pumasok sa isang maliit na tindahan ng pananahi. Nagtanong siya, "Ano ang hinahanap mo?" Sa nanginginig na kamay, binuksan ko ang translation app at inilagay ang inihanda kong pangungusap. Naghahanap ako kay Mateo Reyes. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Sa sandaling iyon, tumigas ang kanyang mukha. "Sino ka?" Malamig ang kanyang boses. "Bakit mo hinahanap ang anak ko?" "Alam ko na. Ito si Aling Elena, ang ina ni Mateo. Siya ang taong hinahanap ko." Nagsalita ako sa Ingles. "Ako si Marion de la Croix. Galing ako sa Paris. Nakilala ko ang anak mo sa London. At ngayon, buntis ako." Binago ito ng translation app sa Filipino. Ipinakita ko ang screen. Namutla ang mukha ni Aling Elena. Nalaglag ang karayom na hawak niya. "Ano?" Nanginginig ang kanyang boses. "Nagbibiro ka ba?" Umiling ako. "Seryoso ako. Buntis ako sa anak mo. 7 buwan na." Tumayo siya. Nanginginig ang kanyang 2 kamay. "May ebidensya ka ba?" Binuksan ko ang aking backpack. Inilabas ko ang mga papeles na inihanda ko. Medical certificate, ultrasound photos, conference ID, isang larawan kasama si Mateo. Isa-isa kong inilagay sa mesa. Tiningnan ni Aling Elena ang mga ito. Unti-unting tumigas ang kanyang mukha. Sinabi niya, "Umalis ka! Umalis ka dito!" Nagulat ako. Ngunit itinuro ni Aling Elena ang pinto. "Umalis ka ngayon! Hindi ganoon ang anak ko." Lumabas ako ng pinto. Binugbog ng malamig na hangin ang aking mukha. Nakatayo lang ako doon, tulala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang sandaling pinaghandaan ko sa loob ng 7 buwan ay gumuho sa loob lamang ng 5 minuto. Sumakit ang tiyan ko. Sinipa ako ng sanggol. Hinaplos ko ang tiyan ko. Ayos lang tayo, ayos lang tayo. Ngunit lumuha ako. Sa unang pagkakataon naramdaman kong gumuho ako. Hindi ako umiyak sa France, hindi rin sa eroplano. Ngunit ngayon umiiyak ako.
Kailangan kong maghanap ng guest house. Nagsimula akong maglakad muli. Lumabas ako ng palengke at lumabas sa malaking kalsada. Nagtanong ako sa mga tao, guest house? Hostel? Ilang tao ang nagbigay ng direksyon. Pagkalipas ng 30 minutong lakad, nakarating ako sa isang maliit na guest house. May nakasulat sa karatula na parehong Filipino at Ingles. Pumasok ako. Medyo nakakapagsalita ng Ingles ang may-ari. May bakanting kwarto? Oo, meron. Gaano katagal kayo mananatili? Sumagot ako, hindi ko alam. Tiningnan ng may-ari ang aking tiyan. Mag-isa ka lang? Tumango ako. Nagpakita ng nag-aalalang mukha ang may-ari. Ayos ka lang ba? Hindi ba dapat kang pumunta sa ospital? Ngumiti ako. Ayos lang ako. Ako ay isang doktor. Nagulat ang may-ari. Doktor? Tumango ako. Oo, internist ako sa Paris. Ibinigay ng may-ari ang kwarto. Mag-ingat ka. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Maliit ang kwarto. Ngunit malinis. Humiga ako sa kama. Tinitigan ng kisame. Ano na ngayon ang gagawin ko? Hindi ako pinaniwalaan ni Aling Elena. Hindi makontak si Mateo. Nag-iisa ako. Lumalim ang gabi. Hindi ako makatulog. Patuloy kong iniisip, susuko na ba ako at babalik sa France? Ngunit hindi ko kaya. Ibinigay ko na ang lahat. Pamilya, trabaho, bahay. Maaga akong gumising kinabukasan ng umaga. Bumalik ako sa tindahan ng pananahi. Sarado ang pinto. Maaga pa. Umupo ako sa kalapit na bangko at naghintay. 1 oras, 2 oras. Sa wakas dumating si Aling Elena. Tumigil siya nang makita ako. Tumigas ang kanyang mukha. Bakit ka nandito ulit? Tumayo ako. Binuksan ko ang translation app. Wala na akong babalikan. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Wala siyang paraan para kontakin ako. Umiling si Aling Elena. Ang anak ko ay nasa business trip sa ibang bansa. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Umalis ka na lang. Nagtanong ako, saan siya nagpunta sa business trip? Makokontak ko ba siya? Hindi sumagot si Aling Elena. Binuksan niya ang pinto ng tindahan at pumasok. At isinara ang pinto. Nakatayo ako sa harap nito. Walang magawa. Mula ng araw na iyon, araw-araw akong pumupunta sa harap ng tindahan ng pananahi. Gabi-gabi kong hinihintay si Aling Elena. Nakikita niya ako, ngunit hindi niya ako kinakausap. Lumalampas lang siya, ngunit hindi ako sumuko. Lumipas ang 1 linggo. Nagsimula na akong makilala ng mga tao sa palengke. Nandito na naman ang dayuhan. Buntis? Bakit ganyan ang kalagayan niya? Naririnig ko ang bulungan. Ngunit hindi ko ito pinansin. 1 araw, umulan. Wala akong payong. Umupo lang ako sa bangko. Nabasa ang aking damit. Malamig. Ngunit hindi ako gumalaw. Binuksan ni Aling Elena ang pinto ng tindahan at lumabas. Nakita niya ako at bumuntong hininga. Pumasok ka. Magkakasakit ka. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ako. Tumayo ako at pumasok sa tindahan. Inabot ni Aling Elena ang tuwalya. Walang imik. Tinanggap ko. Salamat. Nagpakulo siya ng tubig sa electric kettle. At nilagyan ako ng tsaa sa tasa. Inumin mo. Ininom ko ang tsaa. Mainit ito. Pakiramdam ko ay natutunaw ang aking katawan. Tiningnan ako ni Aling Elena. Medyo nagbago ang kanyang tingin. Talaga bang anak ng anak ko? Tumango ako. Talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Matagal niya akong tiningnan. At sinabi, wala kang paraan para patunayan. Sumagot ako. Maari kaming magpa-DNA test. Makukumpirma ni Mateo. Bumuntong hininga si Aling Elena. Babalik si Mateo pagkalipas ng 3 buwan. Nagboluntaryo siya sa medical mission sa Africa. Hindi siya makontak. Nagulat ako. 3 buwan? Tumango siya. 1 beses lang siya makokontak sa 1 buwan sa pamamagitan ng satellite phone. Inisip ko, 3 buwan ay ang aking due date. Ibig sabihin, wala si Mateo sa pagsilang ng bata. Sinabi ko, maghihintay ako. Maghihintay ako dito. Tiningnan ako ni Aling Elena. Matagal niya akong tiningnan at sinabi, Doktor ka ba talaga? Tumango ako. Oo, internist ako sa isang nangungunang ospital sa Paris. Nagpakita ng nagdududang mukha si Aling Elena. Maaari mo bang patunayan? Binuksan ko ang aking backpack.
Inilabas ko ang aking lisensya ng doktor. Nakasulat ito sa French. Kinuha ni Aling Elena. Kinuha niya ang larawan gamit ang translation app. Lumabas ang mga salita sa screen. Marion de la Cruz, Doctor of Medicine, Internist. Medyo nagbago ang kanyang ekspresyon. Talagang ang doktor ka. Naglabas pa ako ng iba. Hospital ID, conference presentation materials, 4 na kopya ng aking thesis. Isa-isa itong tiningnan ni Aling Elena. At muling tiningnan ang larawan niya kasama si Mateo, isang larawan na kinunan sa harap ng conference hall sa London. May ID ang parehong tao. Matagal na tiningnan ni Aling Elena ang larawan, pinisil niya ang mukha ni Mateo gamit ang kanyang daliri. May lumuha sa kanyang mga mata. Ngumingiti ang anak ko. Matagal ko nang hindi siya nakita ngumiti. Maingat akong nagtanong, hindi ba madalas ngumiti si Mateo? Umiling si Aling Elena. Hindi na siya masyadong ngumingiti simula nang mamatay ang kanyang ama. Sa harap lang ng mga pasyente siyang ngumingiti. Sumakit ang aking puso. Nalaman ko na nawalan pala si Mateo ng ama noong bata pa siya. Iyon palang dahilan kung bakit siya naging doktor. Gusto niyang magligtas ng buhay. Nagtanong si Aling Elena, ano ang sinabi sa iyo ni Mateo? Sumagot ako, gusto niya raw magkaroon ng 10 anak. Nangangarap siya ng isang malaking pamilya. Nagulat ang mukha ni Aling Elena. Sinabi niya talaga iyon? Tumango ako. Oo, habang naglalakad kami sa tabing ilog ng Thames. Sa una, inakala kong biro lang. Ngumiti si Aling Elena. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. Sinabi ng anak ko iyon. Sinabi niya, nag-iisang anak si Mateo. Noong bata siya, laging gusto niya raw magkaroon ng mga kapatid. Nainggit siya kapag pumupunta siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Gusto niya ng maingay at abalang pamilya. Sinabi ko, ako rin. 5 kami, pero tahimik ang bahay namin. Muling nilagyan ni Aling Elena ng tsaa ang aking tasa. At nagtanong, ano ang sabi ng pamilya mo sa France? Matapat akong sumagot. Ayaw nila. Pinalayas ako sa bahay. Tinalikuran ko rin ang mana. Tumigas ang mukha ni Aling Elena. Bakit mo ginawa iyan? Hinaplos ko ang aking tiyan. Dahil ang batang ito ang lahat sa akin. Kailangan ding malaman ni Mateo na may anak siya. Matagal na nag-isip si Aling Elena. At sinabi, saan ka natutulog? Sa guest house. Gaano katagal mo kayang bayaran? Sumagot ako, ayos lang sa 3 buwan. Pagkatapos niyon, hindi ko alam. Bumuntong hininga si Aling Elena. Paano kung maubusan ka ng pera? Sumagot ako, maghahanap ako ng trabaho. Gagawin ko ang lahat. Umiling si Aling Elena. 7 buwan kang buntis. Sino ang magtatrabaho sa iyo? Nawalan ako ng salita. Tama siya. Tiningnan ako ni Aling Elena. Matagal niya akong tiningnan. At sinabi, may bakanting kwarto sa itaas. Doon ka matulog. Nagulat ako. Talaga? Sinabi ni Aling Elena. Ngunit may kondisyon. Kailangan mong tumulong sa gawaing bahay. Kaya mong maglinis, maglaba, maghugas ng pinggan. Tumango ako. Kaya ko. Gagawin ko ang lahat. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong manirahan sa maliit na kwarto sa itaas ng tindahan ng pananahi. Napakaliit ng kwarto. Isang kama at isang maliit na mesa lamang, ngunit mainit. Maayos ang pampainit. Hindi pa rin ako ganap na pinagkakatiwalaan ni Aling Elena. Makita mo sa kanyang tingin, ngunit hindi niya rin ako pinalayas. Tinupad ko ang aking pangako at gumawa ng gawaing bahay. Naglinis ako at naglaba. Naghugas din ako ng pinggan. Pagkalipas ng 1 linggo, sinabi ni Aling Elena, magaling kang maglinis. Ngumiti ako. Mag-isa lang po ako sa France. Nagtanong si Aling Elena, hindi ba't sabi mo, anak ka ng mayaman? Sumagot ako, kaya mas natuto akong gawin ang lahat mag-isa, walang tumulong sa akin. Tumango si Aling Elena, tila mag-isa rin siyang namuhay. Maagang namatay ang kanyang asawa at abala ang kanyang anak sa pagiging doktor. Unti-unti kaming nagsimulang magkaintindihan. Isang gabi, nagising ako dahil sumasakit ang tiyan ko. Malakas ang paggalaw ng bata. Pagbalik ko mula sa banyo, nakasalubong ko si Aling Elena sa hagdan. Mukhang hindi rin siya makatulog. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Elena. Tumango ako. Malakas po ang sipa ng bata. Sabi ni Aling Elena, pwede ko bang hawakan ang iyong tiyan? Nagulat ako, ngunit tumango.
Inilagay ni Aling Elena ang kanyang kamay sa aking tiyan. Sa sandaling iyon, sinipa ako ng sanggol. Lumaki ang mga mata ni Aling Elena. Totoo ngang may bata. May lumuha sa kanyang mga mata. Umiyak din ako. Sa unang pagkakataon, may nagkilala sa aking sanggol. Sinabi ni Aling Elena, "Patawarin mo ako. Nagduda ako sa iyo. Umiling ako. Ayos lang po. Natural lang na magduda kayo." Nang gabing iyon, umupo kami sa sala at uminom ng tsaa. Sinabi ni Aling Elena, "Susubukan kong kontakin si Mateo." Sa susunod na linggo ang araw ng satellite phone. Nagpasalamat ako. Talaga? Tumango si Aling Elena. Apo ko siya. Kailangan niyang malaman. Kinabukasan ng umaga, ginising ako ni Aling Elena. "Gumising ka. Kailangan mong kumain ng almusal." Bumangon ako. Paglabas ko sa sala, may nakahandang hapagkainan. Lugaw, sinangag, pritong itlog at gulay. Nagulat ako. "Upo ka. Kailangan kumain ng maayos ang buntis." Umupo ako sa sinabi ni Aling Elena. Kumuha ako ng lugaw. Mainit, ngunit masarap. Unang beses kong natikman ang lasa na iyon. Ano ito? Goto, pampalakas. Lumuha ako. Unang beses kong umiyak habang kumakain. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Aling Elena. Sumagot ako. Matagal na pong walang naghahanda ng pagkain para sa akin. Sa Paris, laging mag-isa lang akong kumakain. Walang imik na inabot ni Aling Elena ang sabaw. "Kumain ka ng marami. Kailangan ding kumain ng sanggol sa tiyan mo." Marami akong kumain. Kumain ako hanggang sa mabusog ako. Nagpakita ng nasisiyahang mukha si Aling Elena. Mula ng araw na iyon, araw-araw akong ginigising ni Aling Elena tuwing umaga at naghahanda ng pagkain. Naghugas ako ng pinggan. Kakaibang komportable kami kapag magkasama kami sa kusina. Hindi kami masyadong nag-uusap. Ngunit komportable kami. Isang araw, sinabi ni Aling Elena, "Pupunta tayo sa palengke ngayon. Sama ka?" Sumama ako. Palengke ay abala. Nakilala ng mga tao si Aling Elena. "Elena, dumating ka. Sino ito?" Sumagot si Aling Elena, "Ang anak namin. Galing sa France." Tiningnan ako ng mga tao. May kuryosong tingin. "Buntis. Ilang buwan na?" Sumagot ako sa translation app. 7 buwan na." Nagulat ang mga babae. 7 buwan? Malapit ng manganak. "Mag-isa ka lang ba sa Pilipinas?" Sumagot si Aling Elena. "Marami akong sasabihin. Hayaan mo na lang siya." Ngunit mababait ang mga tao sa palengke. Ang tindero ng prutas ay nagbigay ng mansanas. "Kumain ka nito, maganda sa buntis." Nag-alala ang tindera ng isda. "Nagpapa-check up ka ba sa ospital? Regular na check up?" Tumango ako. "Oo, sa kalapit na ospital." Napagaan ang loob ng tindera. "Magaling, mabuti iyan." Ang matanda sa tindahan ng kakanin ay nagbigay ng 1 piraso ng kakanin. "Kumain ka nito at lumakas ka." Naantig ako. Hindi nila ako kilala. Hindi rin nila alam ang aking kwento. Ngunit nag-aalala sila sa buntis. Wala akong ganoong karanasan sa France. Walang kultura ng pag-aalala ng kapitbahay. Pauwi na kami pagkatapos mamili. Mabigat ang mga dala. Kinuha ni Aling Elena ang aking mga dala. Ako na ang magdadala. "Nahihirapan ka dahil sa tiyan mo." Nagpatawad ako. Paumanhin. Ngumiti si Aling Elena. "Ayos lang." Pagdating sa bahay, nagtanong ako, mababait lahat ng tao sa palengke. Sumagot si Aling Elena, "Ganyan talaga ang mga tao dito. Nagtutulungan, may malasakit." Malasakit? Unang beses kong narinig ang salitang iyon. Ipinaliwanag ni Aling Elena. Ang malasakit ay parang pag-ibig ngunit mas malalim. Ito ay ang pag-aalaga at pagmamahal na nararamdaman mo kahit sa mga taong hindi mo kadugo. Naunawaan ko. Iyon palang malasakit. 1 linggo pagkatapos. Dali-dali akong tinawag ni Aling Elena. "Marion, halika!" Tumakbo ko. Ano po ang nangyari? Hawak ni Aling Elena ang telepono. May tawag mula kay Mateo. Huminto ang aking puso. Talaga? Tumango si Aling Elena. Satellite phone iyan, malapit nang mag-connect. Ikaw ang sasagot? Nanginginig ako. Oo, sasagot ako. Tumunog ang telepono. Sinagot ni Aling Elena. Hello? Mateo? Kumusta ka? Kumusta dyan? Sandaling nag-usap si Aling Elena at tumingin sa akin.
Sagutin mo. Kinuha ko ang telepono. Nanginginig ang aking kamay. Hello, Mateo? Mula sa kabilang linya narinig ang nagulat na boses. Sino ito? Sinabi ko, ako ito, si Marion. Si Marion na nakilala mo sa London. Nanatili ang katahimikan. Isang mahabang katahimikan. At narinig ang boses ni Mateo. Marion? Ikaw ba talaga si Marion? Bakit ka nandyan? Lumuha ako. May sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo. Ano ang nangyari? Huminga ako ng malalim. At sinabi, buntis ako. Anak mo ito. 7 buwan na. May nahulog na bagay mula sa kabilang linya. Umubo si Mateo. Ano, ulitin mo? Muling sinabi ko, buntis ako sa anak mo. Nasa bahay ako ng nanay mo ngayon. Mahabang katahimikan. Naghintay ako. Bilis ng tibok ng puso ko. At narinig ang boses ni Mateo. Totoo? Hindi ka nagsisinungaling? Umiyak ako at sumagot. Totoo? Nagpunta ako sa Pilipinas para hanapin ka. Sinabi ni Mateo, patawarin mo ako. Talagang pasensya na. Hindi ko nakita ang mga email. Walang internet dito. Sinabi ko, ayos lang. Ngayon alam ko na, ayos lang. Nagtanong si Mateo, anong sinabi ng nanay ko? Tiningnan ko si Aling Elena. Umiyak siya, mabait siya, nagsimula na siyang maniwala sa akin. Sinabi ni Mateo, ibigay mo sa nanay ko, ibinigay ko ang telepono kay Aling Elena. Sinagot ni Aling Elena, Mateo? Oo, totoo. Magkakaapo ako. Umuwi ka na agad. O sige, mag-ingat ka. Ibaba ni Aling Elena ang telepono. Tiningnan niya ako. Uuwi si Mateo. Sa loob ng 1 buwan, kinansela niya ang lahat ng appointment at uuwi. Umupo ako. Labis akong natuwa. Sa wakas, magkikita na kami. Sa balitang babalik si Mateo, nagbago ako. Araw-araw, tinitingnan ko ang salamin. Namaga ang aking mukha. Tumaba ako dahil sa pagbubuntis. Gusto kong maging maganda, ngunit mahirap. Ngumiti si Aling Elena. Ano ang ginagawa mo? Matapat akong sumagot. Gusto kong maging maganda para kay Mateo. Sinabi ni Aling Elena, maganda ka na ngayon. Ang buntis ay likas na maganda. Isang araw, sinabi ni Aling Elena, ngayon, may medical mission sa palengke. Gusto mong sumama? Tumango ako. Oo. Sa pasukan ng palengke, may malaking tolda, libreng konsultasyon. May 2 doktor at 3 nurse. Nagkagitgitan ang mga tao. Karamihan ay mga matatanda. Pinanood ko, gumawa ng simpleng pagsusuri ang mga doktor at nagbigay ng reseta. Noon, may isang matandang babae ang bumagsak. Kusang loob akong tumakbo. Hawak ng matanda ang kanyang dibdib. Kinuha ko ang pulso. Mabilis at hindi regular. Atrial fibrillation. Tumakbo ang doktor. Sinabi ko, atrial fibrillation yata. Kailangan siyang dalhin sa emergency room. Nagulat ang doktor at tiningnan ako. Doktor ka ba? Tumango ako. Oo, internist ako. Dumating ang ambulansya. Isinakay ang matanda. Nagtanong sa akin ang doktor, saang ospital ka? Sumagot ako. Sa isang nangungunang ospital sa Paris. Nagulat ang doktor. Sa France? Ipinaliwanag ko, sandali lang ako sa Pilipinas, sabi ng doktor. Maaari ka bang tumulong? Kulang kami sa tao. Tiningnan ko si Aling Elena, tumango siya. Oo. Kung kaya mo, gawin mo. Pumasok ako sa tolda. Kinuha ko ang puting coat. Matagal na akong hindi nakasuot ng coat. Nanginginig ang aking kamay. Ngunit sa sandaling nakita ko ang pasyente, bumalik ang lahat. Ang unang pasyente ay isang matandang lalaki na may diabetes. Mataas ang kanyang blood sugar. Ipinaliwanag ko ang diet. Tumulong ang nurse sa pagsasalin. Nagpasalamat ang matanda. Ang pangalawang pasyente ay isang babaeng may high blood pressure. Sinabi niya na hindi siya umiinom ng gamot. Nagtanong ako kung bakit hindi siya umiinom. Mahal kasi. Sumakit ang aking puso. Kailangan ninyo talagang inumin. Kung hindi, maaaring atakihin niya. 1 oras? 2 oras? 3 oras. Patuloy akong nagtingin ng mga pasyente. Mabigat ang tiyan ko ngunit ayos lang. Ito ang aking trabaho, ang pagliligtas ng buhay. Nagtanghali na. Nagkagitgitan ang mga pasyente. Marami ang pumupunta upang magpatingin sa akin. Gusto nilang magpatingin sa dayuhang doktor. Ngumiti ako. Pare-pareho lang kaming doktor. Sa isang punto dumating si Aling Elena. May dalang lunchbox. Kumain tayo.
Tinanggap ko ng may pasasalamat. Kumain kami ng magkasama. Sinabi ni Aling Elena, "Ang galing mo." "Ano po?" tanong ko. Sinabi ni Aling Elena, "Ang paraan mo ng pagtingin sa mga pasyente, parang doktor." Ngumiti ako. "Doktor po ako." Ngumiti rin si Aling Elena. Ngayon, talagang naniniwala na ako. Natapos ang voluntaryong serbisyo. Sinabi sa akin ng doktor, "Maraming salamat. Dahil sa iyo, marami kaming natulungan. Maaari ka bang bumalik sa susunod?" Tumango ako. Ayos lang hanggang sa mga anak ko. Pauwi na kami. Nakita ko ng mga tao sa palengke. Salamat sa doktor ngayon. Talagang maingat siyang mag-check up. Binati ko sila. Wala pong anuman. Ang matanda sa tindahan ng kakanin ay nagbigay ng kakanin. "Salamat sa iyong pagod ngayon, doktor. Dahil sa iyo, nakakuha ng gamot sa diabetes ang aking asawa. Ang tindero ng prutas ay nagbigay din ng prutas. Kailangang kumain ng marami ng prutas ang buntis." Naantig ako. Kinilala ako ng mga taong ito bilang doktor at bilang tao. Pagdating sa bahay, sinabi ni Aling Elena, "Nagkakagulo ang mga tao sa palengke dahil sa iyo." "Talaga?" Ngumiti ako. Sinabi ni Aling Elena, "Isang Pranses na doktor na nagboluntaryo sa ating palengke, lahat sila ay humanga." Sinabi ko, "Ako rin ay humanga. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito kainit na lugar." Nang gabing iyon, nagtanong si Aling Elena, "Kapag nakita mo si Mateo, ano ang sasabihin mo?" Nag-isip ako, hindi ko alam. Siguro, sasabihin ko lang na namimiss ko siya. Ngumiti si Aling Elena. "Nakahanap ng mabuting tao ang anak ko." Nagtanong ako, "Anong klaseng tao si Mateo?" Sinabi ni Aling Elena, "Mabait. Sobrang bait kaya nag-aalala ako. Iniisip lang niya ang iba, hindi ang sarili niya. Katulad siya ng kanyang ama." "Anong klaseng tao po ang ama niya?" tanong ko. May lumuhas sa mga mata ni Aling Elena. Mabuting tao siya. Pulis siya at namatay sa tungkulin. Noong 10 taong gulang si Mateo, sumakit ang aking puso. Nalaman ko na nawalan pala si Mateo ng ama noong bata pa siya. Iyon pala ang dahilan kung bakit siya naging doktor. Gusto niyang magligtas ng buhay. Sinabi ni Aling Elena, "Alam ko na kung bakit ka gusto ni Mateo." "Bakit?" tanong ko. Sinabi ni Aling Elena, "Dahil ikaw din ay isang taong nagliligtas ng buhay, dahil mayroon kayong parehong puso." Tumango ako. Kaya siguro kami nagkakilala. Kinabukasan ng umaga, nagising ako. Lalong naging mabigat ang aking tiyan. Malaki na ang sanggol. Malapit na akong mag-8 buwan. Tiningnan ko ang salamin. Umumbok ang aking tiyan. Ngunit mukha akong masaya. Naghanda ng almusal si Aling Elena. "Misua soup. Kakain ka nito pagkapanganak mo." Sa Pilipinas, kumakain ng misua soup ang mga nanganak. Nagtanong ako, "Masarap ba?" Ngumiti si Aling Elena. "Mag-practice ka. Araw-araw kitang lulutuan kapag nanganak ka." Nagpasalamat ako. Tinatrato na niya ako bilang miyembro ng pamilya. Bilang manugang, bilang anak, masaya ako. Mas mainit ito kaysa sa aking pamilya sa France. Marso na, dumating ang tagsibol. Nagsimulang mamulaklak ang mga bulaklak sa palengke. Araw-araw akong naglalakad. Naglakad kami sa palengke kasama si Aling Elena. Binabati kami ng mga tao. "Kumusta, doktora?" Isang araw, dali-daling sinagot ni Aling Elena ang telepono. Lumiwanag ang kanyang mukha. "Mateo? Saan ka na?" Nagpakinggan ako. Umuwi na si Mateo. Tiningnan ako ni Aling Elena. "Darating si Mateo bukas!" Bilis ng tibok ng puso ko. "Bukas? Talaga?" Tumango si Aling Elena. Sa Manila train station. 3:00 ng hapon. Nanginginig ako. Sa wakas magkikita na kami. 4 na buwan na. Ganap na kaiba kami noon at ngayon. Noon, wala akong tiyan. Ngayon, may hawak akong 8 buwang tiyan. Maaga akong gumising kinabukasan ng umaga. 1 oras akong gumugol sa pagpili ng damit. "Ano ang magiging maganda sa akin?" Ngumiti si Aling Elena. "Maganda ka kahit ano ang suot mo. Huwag kang mag-alala." Nagtungo kami sa Manila train station. Sumakay kami sa tren. Maraming tao. Kinabahan ako. Patuloy na nanginginig ang aking kamay. Hinawakan ni Aling Elena ang aking kamay. "Ayos lang. Mabuting tao ang anak ko."
Nakarating kami sa Manila train station. Napakalaking estasyon. Puno ng tao. Naghintay kami sa gate 3. Tiningnan ko ang relo. 2:15 ng hapon. Pakiramdam ko ay habang buhay ang 10 minuto. Patuloy kong tiningnan ang labasan. Naglabasan ang mga tao, ngunit hindi ko nakita si Mateo. 3:05 na. Noon may isang lalaki ang lumabas. May malaking backpack siya. Mukha siyang pagod, may balbas din siya. Ngunit pareho ang kanyang tingin. Si Mateo iyon. Naging yelo ako. Hindi ako makakilos. Nakita ko ni Mateo. Tumigil siya. Kami ay nagkatinginan. 5 metro ang layo. Si Mateo ang unang gumalaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Naglakad din ako. Lumapit kami. 1 metro, 50 sentimetro. At tumigil. Sinabi ni Mateo, Marion. Nanginginig ang kanyang boses. Sinabi ko rin, Mateo. Lumuha ako. Tiningnan ni Mateo ang aking mukha. At tiningnan ang aking tiyan. Totoo nga, bulong ni Mateo. Talaga ngang buntis ka. Tumango ako. Oo, anak mo. Lumuhod si Mateo. Tiningnan kami ng mga tao. Ngunit hindi pinansin ni Mateo. Patawarin mo ako. Umiyak si Mateo. Talagang pasensya na. Hindi ko nakita ang mga email. Iniwan kitang mag-isa at nahihirapan. Hinaplos ko ang ulo ni Mateo. Ayos lang. Nandito ka na. Inilagay ni Mateo ang kanyang kamay sa aking tiyan. Sinipa ako ng sanggol. Lumaki ang mga mata ni Mateo. Gumagalaw. Ngumiti ako. Anak mo. Niyakap ako ni Mateo. Maingat. Bakit ganito? Niyakap ko si Mateo. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito kaligtas. Narinig ko ang tibok ng puso ni Mateo. Lumapit si Aling Elena. Mateo. Niyakap ni Mateo ang kanyang ina. Inay, matagal po kayong naghintay, hindi po ba? Umiyak si Aling Elena. Mabuti at dumating ka, anak ko. Umuwi kami. Sumakay kami sa taxi. Patuloy na hawak ni Mateo ang aking kamay. Hindi niya ito binitawan. Hindi ko rin ito binitawan. Nakarating kami sa bahay. Ibinaba ni Mateo ang mga bagahe. At tiningnan ang tindahan ng pananahi. Matagal na niyang hindi nakita ang bahay. Ganoon pa rin ang bahay ninyo, inay. Ngumiti si Aling Elena. Natural lang. Umakyat kami sa itaas. Tiningnan ni Mateo ang aking kwarto. Maliit na kwarto. Dito ka na natili? Tumango ako. Oo, ibinigay ni nanay. Tiningnan ni Mateo si Aling Elena. Salamat, inay. Sinabi ni Aling Elena, natural lang. Ina siya ng apo ko. Ngumiti si Mateo. Nang gabing iyon, naghapunan kami ng magkasama. Puno ng pagkain na inihanda ni Aling Elena. Kare-kare, pansit, sinigang na baboy. Matagal nang hindi kumain ng pagkaing Filipino si Mateo. Masarap, inay. Pagkatapos kumain, tiningnan ako ni Mateo. Maaari ba tayong mag-usap? Tumango ako. Umakyat kami sa rooftop. Nakita namin ang night view ng Maynila. Sinabi ni Mateo, talagang pasensya na. Ikaw lang ang nagdusa sa lahat ng ito. Umiling ako. Ayos lang. Hindi mo naman iyon sinasadya. Nagtanong si Mateo. Ang pamilya mo sa France? Matapat akong sumagot. Hindi ko na sila kinokontak. Pinalayas nila ako. Tinalikuran ko rin ang mana. Nagulat si Mateo. Bakit mo ginawa iyon? Tiningnan ko si Mateo. Dahil pumunta ako para hanapin ka, para hanapin ang ama ng anak namin. May lumuha sa mga mata ni Mateo. Sinabi ni Mateo, pakasalan mo ako. Ngumiti ako. Propose ba iyan? Tumango si Mateo. Oo, isang formal na proposal. Wala kang sing-sing, biro ko. Hinalungkat ni Mateo ang kanyang bulsa. At inilabas ang isang maliit na kahon. Meron. Binili ko sa Africa. Binuksan niya ang kahon. May isang maliit na sing-sing. Hindi ito diamante. Isang asul na bato. Tanzanite ito. Isang hiyas na nanggaling sa Tanzania. Binili ko dahil katulad ng kulay ng iyong mga mata. Umiyak ako. Isinuot ni Mateo ang sing-sing sa aking kamay. Marion, pakasal ka sa akin. Manirahan tayo ng magkasama sa Pilipinas. Magkaanak tayo at 10 pa. Ngumiti ako habang umiiyak. Oo, magpapakasal ako. Nagpasya akong magpakasal, ngunit may problema pa rin, ang aking pamilya. Sinabi ko kay Mateo, kailangan kong sabihin sa aking ama. Nagtanong si Mateo, tatawagan ba natin? Tumango ako. Tumawag kami sa Paris, matagal na. Sinagot ng aking ina, Marion. Malamig ang kanyang boses, sinabi ko, Mama, ako ito, kumusta ka? Bumuntong hininga ang aking ina.
Anong mukha ang mayroon ako para tumawag sa iyo? Sumakit ang aking puso. Ngunit sinabi ko, magpapakasal ako. Nakita ko na ang ama ng bata, nanatili ang katahimikan. At narinig ang boses ng aking ama. Kanino? Sa Pilipinong iyon. Sumagot ako, oo, si Mateo Reyes. Doktor siya. Ngumisi ang aking ama. Doktor? May pera ba siya? Nagalit ako. Mahalaga ba ang pera? Sumigaw ang aking ama. Natural. Ikaw ay isang Delacroix. Sumagot ako. Hindi na ako isang Delacroix. Ako ay magiging Marion Reyes. Sumabog ang aking ama. Paano mo nagawa iyan? Huwag kang mangarap ng mana. Palalayasin kita sa pamilya. Kalmado akong nagsalita. Ayos lang. Masaya ako dito. Ibaba ko na ang telepono. Nanginginig ang aking kamay. Niyakap ako ni Mateo. Ayos lang. Magkasama tayo. Umiyak ako sa bisig ni Mateo. Kinabukasan sinabi ni Mateo, kailangan nating pumunta sa France. Kailangan kong makilala ang iyong ama. Nagulat ako. Bakit? Narinig mo naman? Sinabi ni Mateo, siya pa rin ang iyong biyenan. Kailangan kong magpakilala. Sinabi din ni Aling Elena, tama si Mateo. Pamilya ay pamilya. Kailangan ninyong magkaayos. Nag-aalangan ako. Ngunit sa huli, pumayag ako. Sige, pumunta tayo. 7.5 buwan na akong buntis. Nagpunta kami sa Paris. Matagal na naming hindi nakita ang Paris. Pamilyar ngunit kakaiba. Hindi na ito ang aking lungsod. Tumayo kami sa harap ng bahay. Isang malaking mansyon. Nagulat si Mateo. Dito ka nakatira? Tumango ako. Oo, malamig pero malaki. Kumatok kami. Binuksan ng butler ang pinto. Mademoiselle Marion. Binati ko siya. Kumusta Pierre? Nandyan ba si Papa? Dinala kami sa sala. Nakaupo ang aking ama at ina. Nandyan din ang aking mga kapatid. Lahat sila ay tumingin sa akin at tumingin kay Mateo. Nauna ang aking ama. Ito ba ang lalaki? Sumagot ako. Oo, si Mateo Reyes. Bumati si Mateo, kumusta? Ako si Mateo Reyes. Sa Ingles, tiningnan ng aking ama si Mateo mula ulo hanggang paa. Doktor ka raw? Sumagot ako, oo, urologist sa Philippine General Hospital. Nagtanong ang aking ama, anong ari-arian? Matapat na sumagot si Mateo, hindi gaanong marami. Ngunit kaya kong panagutan si Marion at ang aming anak. Ngumisi ang aking ama. Mananagot, alam mo ba kung paano nabuhay ang anak ko? Sinabi ni Mateo, alam ko, kaya mas gusto ko siyang pasayahin. Sumigaw ang aking ama, huwag kang magluko. Walang pera. Anong kaligayahan? Tumayo ako. Papa, tama na. Masaya ako. Masaya ako kapag kasama ko si Mateo. Tiningnan ako ng aking ama. Nababaliw ka. Ibinigay mo ang pamilya. Ano ang nakuha mo? Sumagot ako. Nakuha ko ang pag-ibig. Nakuha ko ang pamilya. Nagalit ang aking ama. Pamilya? Ang pamilya ng lalaking iyon? Tumango ako. Ang aking biyenan ay tinatrato ako bilang kanyang anak. Mas mainit pa kaysa sa iyo, Papa. Namula ang mukha ng aking ama. Umalis ka! Umalis ka ngayon! Huwag ka nang bumalik. Tumayo ako. Sige, paalam. Umiyak ang aking ina, Marion. Ngunit hindi niya ako pinigilan. Tahimik ang aking mga kapatid. Umalis kami ng bahay. Paglabas namin, nagtanong si Mateo, ayos ka lang ba? Ngumiti ako. Ayos lang. Inaasahan ko na iyan. Niyakap ako ni Mateo. Pasensya na, dahil sa akin. Umiling ako. Hindi, dahil sa iyo. Dahil sa iyo, nalaman ko ang tunay na buhay. Kung ano ang pag-ibig, kung ano ang pamilya, kung ano ang kaligayahan. Ngayon, umuwi na tayo. Sa Pilipinas. Nagpunta kami sa airport. Ito na ang huling pagkakataon na umalis kami ng Paris. Hindi ako lumingon. Sa harap lang ako tumingin. Sa hinaharap kasama si Mateo at ang aming anak. Sa eroplano, sinabi ni Mateo, talagang gusto ka ng nanay ko. Masaya siya na magkakaroon siya ng anak. Ngumiti ako. Gusto ko rin si nanay. Pakiramdam ko, mas parang nanay siya kaysa sa totoong nanay ko. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Mabuhay tayo ng maayos sa Pilipinas. Magkaanak tayo at mamuhay ng masaya. Tumango ako. Oo, gagawin natin. Nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sumalubong si Aling Elena. Maligayang pagdating. Niyakap ko si Aling Elena.
Nay, nandito na po ako. Umiyak si Aling Elena. Maligayang pagdating. Anak ko, umuwi kami. Ngayon, sigurado na ako. Ito na ang aking tahanan. Ang Pilipinas ang aking bansa. Ang France ay nakaraan na. Katapusan ng Marso. Malapit ng aking due date. Araw-araw akong pumupunta sa ospital. Nagpapa-regular check-up. Laging kasama si Mateo. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Sinabi ng attending physician, malapit na kayong manganak. Sa loob ng 1 linggo, kinabahan ako, sa wakas. Ngumiti si Mateo, kinakabahan ka ba? Tumango ako, sobrang... Isang araw, bandang 3:00 ng madaling araw. Nagsimula ang pananakit ng tiyan. Masakit, regular. Ginising ko si Mateo. Mateo, gumising ka. Lalabas na yata ang bata. Agad na bumangon si Mateo. Talaga? Ngayon na? Tumango ako. Oo, may pagitan na ng 5 minuto. Dali-dali si Mateo na nagbihis. Bumangon din si Aling Elena. Tumakbo kami sa ospital. Pumasok kami sa emergency room. Kinumpirma ng doktor. Oo, contractions. Pumunta kayo sa delivery room. Umupo ako sa wheelchair. Delivery room iyon. Lumakas ang pananakit. 5 minuto, 3 minuto, 1 minuto ang pagitan. Sumigaw ako. Masakit. Sobrang sakit. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Ayos lang. Ginagawa mo ng maayos. Sabi ng doktor. Ngayon, itulak mo. 1, 2, 3. Nagtulak ako. Ipinunin ko ang lahat ng lakas sa aking katawan. Sinigawan ako ni Mateo. Magaling, Marion. 1, 2, 3. Patuloy akong nagtulak. At sa wakas, narinig ko ang iyak ng sanggol. Umiyak ako. Umiyak din si Mateo. Anak ninyo! Sigaw ng doktor. Isang malusog na babaeng sanggol. Inilagay sa aking dibdib ang sanggol. Maliit at pula. Nakapikit siya. Ngunit maya-maya, binuksan niya ang kanyang mga mata. Tiningnan ko ang sanggol. Aking anak. Anak namin ni Mateo. Perpekto. Lahat ng 10 daliri at 10 daliri sa paa ay perpekto. Niyakap ni Mateo ang sanggol. Nanginginig ang kanyang kamay. Kumusta, anak ko? Ako si Papa. Tiningnan ng sanggol si Mateo. Hinawakan niya ang daliri ni Mateo gamit ang kanyang maliit na kamay. Pumasok si Aling Elena, kinuha niya ang apo niya, at umiyak. Salamat sa iyong pagod, Marion. Talagang pinaghirapan mo. Ngumiti ako. Ayos lang po, ayos na ngayon. Ano ang ipapangalan natin? Tanong ni Mateo. Nag-isip ako, kumusta ang Lia? Ngumiti si Mateo. Magaling. Lia. Magandang pangalan din sa French. Malusog si Lia. 3.2 kilogram, 50 centimeters. Sinabi ng doktor, perpekto. Napakalusog na sanggol. Narelax ako. Nanatili kami sa ospital ng 3 araw. Araw-araw dumating si Mateo. Dumating din si Aling Elena. Nagdala siya ng miswa soup. Sabi niya, kailangan kumain ng miswa soup ang mga nanganak sa Pilipinas. Araw ng pag-uwi. Dala-dala ko si Lia. Inihanda ni Mateo ang kotse. Nilagyan din niya ng car seat. Nagtungo kami sa bahay. Nakarating kami sa bahay. Binuksan ni Aling Elena ang pinto. Maligayang pagdating, apo ko. Inihanda ang kwarto ng sanggol. Crib, diapers, damit ng sanggol, inihanda lahat ni Aling Elena. Nang gabing iyon, umiyak si Lia. Bumangon ako at niyakap siya. Nagpapasuso ako. Unang beses, ngunit likas kong alam. Ganito pala iyon. Bumangon si Mateo. Maaari ba akong tumulong? Ngumiti ako. Ayos lang, trabaho ito ng nanay. Sinabi ni Mateo, ako ang magpapalit ng diaper. Trabaho iyan ng tatay. Naging magulang kami, walang karanasan, ngunit masaya. Sa bawat ngiti ni Lia, pakiramdam namin ay mayroon na kaming lahat sa mundo. 1 linggo pagkatapos, dumating ang mga tao sa palengke. May dala silang maraming regalo. Binabati ka, Doktora! Pumunta kami para makita ang sanggol. Ipinakita ko si Lia. Ang ganda. Kamukha ng tatay. Nasiyahan ang mga tao. Naantig ako. Ang mga taong ito ay parang pamilya ko. Mas parang pamilya kaysa sa totoong pamilya ko. Lumipas ang 1 buwan. Dinala ko si Lia sa ospital. Para sa bakuna. Sinabi ng doktor. Malusog siyang lumalaki at nagtanong, Doktora, iniisip mo bang magtrabaho ulit? Nagulat ako. Sinabi ng doktor, Oo, kumusta kung magtrabaho kayo sa aming ospital? Nag-isip ako, gusto kong magtrabaho ulit. Ngunit nag-alala ako kay Lia. Kinausap ko si Mateo.
Sinabi ni Mateo, kung gusto mo, gawin mo. Tutulungan kita. Sinabi rin ni Aling Elena, tutulungan din kita. Masarap mag-alaga ng apo. Nagpa siya akong magtrabaho. 2 buwan pagkatapos, nagsimula akong magtrabaho sa ospital. 3 araw sa 1 linggo, umaga lang. Karamihan sa mga dayuhang pasyente ang tiningnan ko. Nagbigay ako ng konsultasyon sa Ingles at French. Gusto ito ng mga pasyente. Dahil sa iyo, doktora, komportable kami. Nagkakaintindihan kami. Masaya rin ako. Dahil nakabalik ako bilang doktor. Pinagsama ko ang trabaho at pagiging ina. Sa umaga, inalagaan ko si Lia. Sa hapon, nagtrabaho ako sa ospital. Sa hapon, kasama ko ulit si Lia. Tumulong din si Mateo. Nagpalit siya ng diaper at nagpaligo. Sa gabi, nagpapalitan kami sa pag-aalaga ng sanggol. Kami ay isang kupunan. Isang araw, nagtanong si Mateo, masaya ka ba? Tumango ako, sobrang saya. Sinabi ni Mateo, kailan tayo magkakaroon ng susunod na anak? Ngumiti ako. Ngayon na? Ngumiti si Mateo. Nangako tayong magkakaroon ng 10 anak, hindi ba? Kung hindi tayo magmadali, hindi natin makukuha. Niyakap ko si Mateo. Oo, magmadali tayo. Agosto 2025. 5 buwan na si Lia. Nagpa siya akong mag-apply para sa Filipino citizenship. Kinausap ko si Mateo. Talaga bang ayos lang? Tumango ako. Oo, dito na ang aking tahanan. Inihanda namin ang mga papeles. Birth certificate, marriage certificate, residency certificate. Maraming papeles ang kailangan. Tumulong si Mateo. Sama-sama naming inihanda ang mga papeles. Nagpa-interview din ako sa Filipino. Medyo hindi pa ako sanay sa Filipino. Ngunit sinubukan ko. Nagtanong ang interview panel, bakit mo gusto ang Filipino citizenship? Sumagot ako, dito nakatira ang aking pamilya, ang aking asawa, anak, ina. Gusto kong manirahan dito. Bilang isang Pilipino, nagtanong ang interview panel, isusuko mo ba ang iyong French citizenship? Tumango ako, oo ayos lang, ang Pilipinas ang aking bansa. Ngumiti ang interview panel, napakahusay. Naghihintay kami ng 3 buwan. At sa wakas, dumating ang sulat, citizenship approval. Umiyak ako, umiyak din si Mateo, umiyak din si Aling Elena. Nagpunta kami sa City Hall. Inilagay ang aming pangalan sa rehistro ng pamilya. Marion Reyes. Bagong pangalan. Ngunit pangalan ko. Pagdating sa bahay, tiningnan ko ang salamin. Pareho pa rin ang aking mukha. Ngunit may iba. Iba ang aking puso. Ngayon, isa na akong Pilipino. Binabati ako ng mga tao sa palengke. Doktora, binabati ka. Isa ka ng tunay na Pilipino. Ang matanda sa tindahan ng kakanin ay nagbigay ng kakanin. Kumain ka nito at pagpalain ka. Ang tindero ng prutas ay nagbigay ng prutas. Masaya kami na naging kapitbahay ka. Ang tindera ng isda ay nagbigay ng isda. Kailangang kumain ng maraming isda ang mga Pilipino. Naantig ako. Tinanggap ako ng mga taong ito. Ang dayuhan na ako ay tinanggap na ngayon bilang isang kapitbahay, bilang isang pamilya. Winter na, bumagsak ang unang nyebe. Gumawa kami ng snowman kasama ang mga bata. Ngumiti si Lia. Mama, ngumiti ang nyebe. Ngumiti ako. Oo, maganda hindi ba? Kumuha ng litrato si Mateo sa tabi. Larawan ito ng aming pamilya. Papa, Mama, ang aking mga anak. Isang masayang pamilya. Nang gabing iyon, nagtanong si Mateo, masaya ka ba? Tumango ako. Ang pinakamasaya sa mundo. Sinabi ni Mateo, ako rin. Dahil sa iyo, naging kumpleto ang aking buhay. Niyakap ko si Mateo. Ako rin. Dahil sa iyo, nalaman ko ang tunay na buhay. Kung ano ang pag-ibig, kung ano ang pamilya, kung ano ang kaligayahan. Bumagsak ang nyebe sa labas. Tahimik ang gabi sa Maynila, ngunit mainit sa aming bahay. Ang hininga ng mga bata, ang tibok ng puso ni Mateo, ang yapak ni Aling Elena. Inisip ko, ito ang aking kwento. Ang kwento na nagsimula sa London, dumaan sa Paris, at nakarating sa Maynila. Ang paglalakbay na naghanap ng pag-ibig, ang paglalakbay na naghanap ng pamilya. At ito ay simula pa lamang. May 6 pa kaming anak na natitira. Tungo sa pangarap na 10 anak, patuloy kaming magpapatuloy. Nang magkasama, nang masaya. Ako si Marion Reyes. Galing ako sa France, ngunit Pilipino ako. Ina ng 3 anak na babae at 1 anak na lalaki. At malapit na akong magkaroon ng 5. Ito ang aking kwento. Kwento ng pag-ibig. Kwento ng pamilya.
at ang kwento ng aking buhay na muling isinilang sa Pilipinas.